Boss, sabihin mo nga sa akin, tao pa ba tong si Chen mo? Grabe ang lakas, higit pa sa kalabaw. Hayop! Itigil nyo lahat ng ginagawa nyo. Anong kailangan nyo, mga boss? Yung utang ninyo. Simula ngayon, akin na ang pamamahala dito. Kung matino kayo, itigil nyo na yan at lumayas na kayo. Bingi ka ba? Nadumihan mo yung regalo ko para sa anak ko. Maganda, Tuay. Anong gusto mong mangyari? Gusto mo akong suntukin? Sex na. Sugurin nyo siya. Baliin nyo ang mga binti niya. Bitawan mo ako. Tandaan mo, tao ako ni Boskin. Kapag hindi mo ako binitawan, hinding-hindi ka palalampasin ni Boskin. Boskin, yung tinatawag na dragon ng dagat ng Guangzhou na si Kinhao. Manager ng Lingqiao Syndicate. Chen mo, tigilan mo yan. Kinhao, bibigyan kita ng 5 minuto. Pumunta ka agad sa West District. Maghanda ka ng itapon sa ilog. At gusto mo pang makita si Boskin namin? Mga kasama, sugurin na natin siya. Tigil! Boskin! Ang laki naman ng tapang mo. Nabulag na ba kayong lahat? Alam nyo ba kung sino tong kasama ninyo? Umalis na kayo. Sage na, umalis na. Suri, Inhaw, nagpupugay sa pinuno. Mga bandido na ba ang Lingxiao Syndicate ngayon? Kung hindi mo madidisiplina ang mga tao mo, ikaw pati ang angkin. Maaari na kayong itapon sa ilog. Opo. Tumayo ka na. Hindi ba't sinabi ko nang huwag ninyong guluhin ang buhay ko? boss, 5 taon kayong kasal, di na kayo bumalik. Nais po naming hilingin na bumalik na kayo para pamunuan ang lahat. Ang tahimik kong buhay, sinira ninyo lahat. Kung gayon, ano na ang resulta ng utos ko? Kumusta na ang mga yon? Sa loob ng 5 taon, palihim na tinulungan ng Lingxiao Syndicate. Ang kumpanya ng asawa mo, umabot sa 100 metro. Gayong gabi, magpirma ang Lingxiao at Xia Group ng isang kontratang may napakalaking halaga. Ang asawa ninyong si Xia Wanqing ay malapit nang maging pinakamakapangyarihang rina ng negosyo sa buong Sina. 5 taon na, iniligtas niya ako, pinakasalan, may anak na babae. Para hindi siya ma-pressure, namuhay ako bilang ordinaryong tao. Sa piling niya, ngayong malapit na siyang magtagumpay. Panahon na para malaman niya ang tunay kong pagkatao. Nagmamadali pa akong umuwi para sa karawan ng anak ko. Umuwi na muna kayo. Hindi dito ito. Pagkatapos ng handaan, babalik na ako ng tuluyan. Opo. Paalam po, pinuno. Lele, pagkatapos ng trabaho ni Mommy, sabay-sabay tayong uwi. Para ipagdiwang ang kaarawan mo, okay? Daday, si Mommy. Sino po yung tiyuhin na nakayakap kay Mommy? Lele, maging mabalik ka muna at umuwi na tayo, okay? Si Mommy po? Nagtatrabaho si Mommy. Lele, sumunod ka muna. Umuwi na tayo, ha? Opo. Chen mo, Dito ka lang, anak. Hintayin mo si Daddy. Chen mo, anong ginagawa mo dito? Bakit? Masama ba ang timing ko? Anong pinagsasabi mo? Pinagsasabi ko. Eh di sabihin mo sa akin. Anong ginagawa ninyong dalawa kanina? Bakit ko sasabihin sa'yo? Negosyo yon. Maintindihan mo ba kung sabihin ko? Negosyo daw, ha? Kung hindi ako dumating, baka napunta na kayo sa kama ngayon. Chen mo, ang kapal ng mukha mo. Chen mo, sobra kang nakakadismaya.
Pirmahan mo na ang divorce papers ngayon din. Divorce? Si Awan King, kanina ka pa atat na atat dito, no? May mali ba ako? Tingnan mo nga ang sarili mo. 5 taon na tayong kasal, pero hanggang ngayon, nagabuhat ka pa rin ng hollow block sa construction site. Samantalang ako, si Hina ng Xia Group of Companies. At malapit nang pumirma ng kontrata sa Ling Xiao Syndicate. Sa tingin mo, saan ka babagay sa akin? Kung hindi lang ako pinilit ni Lolo bago siya namatay. Hindi kita pakakasalan kahit kailan. Di bagay ha? Isang di bagay mo. Itatapon mo na lang basta ang relasyon at anak natin. CJ, papayag akong makipag-divorce pero si Lele isasama ko. Huwag mong pangarap na kunin si Lele. Isa kang hamak na trabahador. Paano mo bubuhayin si Lele? One King, kailangan mo ba ng tulong? Kung hindi ko kukunin si Lel, ipapatawag mo ba siyang daddy sa inyong lalaki? Tumahimik ka. Tol, ang dangal ay pinaghihirapan. Sabihin mo nga, noong birthday ng anak mo, mumurahin keke lang na ilang piso ang binili mo. Samantalang ako, isang pitik ko lang para kay One King. Bracelet na nagkakahalaga ng 1 milyon. Ah, isa pa pala. Iyong Ellie na teddy bear, halaga 200,000. Tapos ang anak mo, mumurahing manika lang ang binili mo. At naipasok ko na si One King sa Ling Xiao Syndicate para pumirma ng napakalaking kontrata. Basura kang tao ka. Anong laban mo sa akin? Si Awan King dahil lang sa ganyang halaga. Hihiwalayin mo ako at sisirain ang pagkabata ni Lele. Maaming pakinabang ang pera. Basta may pera ka. Walang katapusang babae ang bubuka ka para sa iyo. Kasama na ang asawa mo. Ikaw, Chen mo, bitawan mo ako. Chen mo, alam mo ba kung anong background ni Zhao Xiao? Gusto mo bang ipahamak ang kansya? ang Kanzhao. Hayaan na nga. Sa estado mo ngayon, hindi mo pa maintindihan yan. Binibigyan kita ng isang araw. Pirmahan mo na ang divorce papers. Laya sa angkansya. Ayoko na makita ka pa. Lele, halika dito. Daddy, Huwag mo siyang tawagin. Daddy. Pinuno, nandito ang ikatlong binibini ng angkansyo ng Kyoto para humarap. Wala akong oras. MR Chen, hinahangaan kita. Pwede bang bigyan mo ako ng kaunting oras? Maghapunan tayo at mag-usap. Bini ka ba sa mga sinasabi ko? MR Chen. Binibining Chu, mas mabuti pa yata umalis na tayo. Sa kalaunan, makukuha rin kita. One King, congratulations. Nakawala ka na sa lalaking laging nakabuntot sa'yo. Gusto mo bang mag-celebrate tayo ng dinner? Boss CD, birthday ng anak ko ngayon. Pwede ko bang ihatid niyo na lang muna kami pauwi? Bakit ka nagkakaganyan? Isang dinner lang naman to. O sige. Business partners lang tayo. Hindi na kailangan ng dinner. Halika, Lel. Ito, regalo ni Tito para sa'yo. Gusto mo ba? Kunin mo na. Salamat po sa regalo, pero sobrang mahal naman po nito. Kunin niyo na lang po pabalik. Maraming salamat po talaga sa araw na ito. Walang anuman. Tinulungan lang kitang makalayo sa gwapong lalaking nakabuntot sa'yo. Sakay na. Ita, ito ang 500,000 bilang bride price. At ito ang contact number ni Chairman Kim. Kapag nakuha mo yan, makokonekta na si One King sa Ling Xiao Syndicate. Yung Master Zhao, palalayasin ko ngayong gabi ang gwapong si Chen mo para makapagpakasal agad sa inyo. Si One King. Ita, magsasabi ako sa iyo ng totoo. Nagpakitang gusto nga ako kay One King at sa anak niya. Pero ang totoo, si One King lang talaga ang gusto ko. Wala akong sinabing isasama ko pa ang batang pabigat na yan sa pamilya namin. Anong ginagawa nyo? Daddy. Ayos ka na ba? Daddy, buti naman dumating ka na. Miss ka na ni Lele. Chen mo, hindi ba't hiwalay na kayo ng anak ko? Bakit ang lakas ng loob mong pumunta rito sa Xia Group? Kung hindi pa ako dumating, ibibenta nyo na ba? Si Lel, Kapal na mukha mo. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na sigawan ako? Nang ganyan? Chen mo, akala mo ba pagbalik mo? Ayaw mo nang protektahan ang anak mo? Ngayon ipapamukha ko sa'yo. Wala kang kayang protektahan, pugi ka lang. hahawakan mo ang anak ko. Gusto mo nang mamatay. Chen mo, nababaliw ka na ba? Kung sino-sino na lang inaaway mo.
Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Kung nahuli pa ako ng kaunti, ibebenta na nila si Lele. Xiao Wenbo, totoo ba ang sinasabi ni Chen mo? Chen mo, ang galing mong magpabango ng pangalan mo. Wan King, mahal na mahal kita, kaya pati si Lel. Mahal ko rin. Isipin mo, kagagaling ko lang. Akabili ng laruang nakakahalaga ng daan-daang libo para kay Lel. Tapos ibebenta ko? Baliw na ba ako? Hayop ka. Wan King, tingnan mo siya, para lang hindi matuloy ang hiwalayan natin. Nawawala na siya sa sarili. Alam ko na, gumaganti ka lang. Kaya ginagamit mo si Lel para maghiganti sa akin. Di ba? Tita, tama ba ako? Tama, anak, ang lalaking to, basta na lang pumasok. Akong ano-ano ang sinasabi. Buti na lang dumating ka kaagad. Chen mo, wala kang hiya. Si Wan King, mas pinaniniwalaan mo pa sila. Kaysa sa akin. Anong patunay mo para paniwalaan kita? Araw-araw wala kang ginagawa. Kundi umasa sa iba. Pirmahan mo na ang divorce papers. Para hindi na kita lalong hamakin. CJ. Basta huwag kang magsisi. Pogi, isa kang mababang klaseng trabahador. Papagsisihin mo pa ang anak ko. Ngayong gabi, pipirma ang Wan King sa Ling Chiao Syndicate ng malaking kontrata. Pagdating ng oras na iyon, ang Wan King ang magiging pinakamataas na babaeng CEO. Sa kasaysayan ng Sina, ikaw naman, tagabuhat lang ng hollow blocks. Palamunin, ang agwat ninyong dalawa ay paang langit at lupa. Payo ko sa iyo, huwag ka nang umasa pa. Langit at lupa nga. Ang dahilan kung bakit pumayat ang Xiao Syndicate na makipagkontrata sa inyo ay dahil inutusan ko sila. Bakit hindi mo sabihin na pag-ari mo ang buong Ling Chiao Syndicate? Tama ka. Pag-ari ko nga ang Ling Xiao Syndicate. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang naghanap ng koneksyon. Paibigay ng Ling Chiao Syndicate ang kooperasyon sa pamilya Chia. Ikaw, Tama na, Chen mo. Huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Huwag mo akong pilitin na lalong hamakin ka. Pirmahan mo na ang divorce papers. Lumabas ka na. Ayoko na kitang makita. CJ. Lele, umalis na tayo. Ano nang gusto mong gawin? Tapos na ang kasal namin. Isasama ko si Lele. Kayong lahat. Hindi ninyo ako mapipigilan. Si Wan King ang dahilan kung bakit. Nagpapalapit ka kay Xiao Wenbo. Ay dahil sa kontratang iyon na milyon-milyon ang halaga. Gusto kong makita ang mukha mo habang nadudurog ang mga pangarap mo. Pakitang tao ka lang. Isang manggagawa ka lang. Akala mo ba, boss ka ng Ling Xiao Syndicate? Tama ba talaga itong ginagawa ko? Anak, huwag mong pansinin yung hampas lupang yan. Ngayong hiwalay na kayo, ala na siyang agam-agam sa buhay mo. Sa Ling Xiao Syndicate, tataas ang pangalan mo, pero siya. Wala siyang ibang alam kundi magsalita ng pipe, ni hindi siya karapat-dapat na tumingala sa'yo. Maligayang pagbabalik, pinuno. Pinuno, ayon sa inyong utos. Ang batang si Lel ay inalagaan ng pinakamahusay na yaya. Salamat sa 5 taon ng pagsisikap. Maupo kayo. Salamat po. Kumusta ang kalagayan ng syndicate? Pinuno, sa loob ng 5 taon, nakahinga ang mga malalaking angkan. Medyo lumakas sila, ngunit ang kabuwang ekonomiya ng bansa ay nasa kontrol pa rin ng ating syndicate. Magaling. Pinunukin, nabalitaan kong nilalapitan ka. Nina Xiao Wenbo at Xiao Wan King. Opo, gusto ni Xiao Wenbo na ibigay ang kalahati ng kanyang yaman para makilala ako, ngunit wala akong oras na makipagkita sa kanya. Hindi ako tumugon. At ang kontratang ito ay ako ang may hawak. Pinuno, gusto ba ninyong kanselahin ang kontrata? Ang angkan Chia ay hindi kaapat-dapat sa inyong kabaitan. Hindi na kailangan. Personal akong dadalo sa hapunan mamaya. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon ng mga mukha nila. Saich po. Xiao Wan King. Xiao Wenbo, kapag nalaman nyo na ang pinakapinuno ng Ling Xiao Syndicate na sinusuyo nyo, ay tauhan ko lang ano kayang magiging reaksyon nyo. Ito na ba ang hapunan ng Ling Xiao Syndicate? Pagkatapos ng gabing ito, makakapasok na ako sa pinakamataas na antas ng korporasyon.
Huwag kang mag-alala, kumpirmado na ang bilang ng mga dadalo. Ikaw na, talaga ang napili. Chenmo, anong ginagawa niya dito? Hoy, sandali. Chenmo, bakit ka nandito? Chen mo, alam ko na. Pagkatapos kang palayasin ni Wan King, naghahanap ka ng mayamang babae dito? Gastos ka naman sa sarili, rent ang kotse at suite. Malaki ang nagastos mo sa pera niya? Wala kang pakialam dyan. Tabi, Chenmo, akala ko pagkatapos ng debosyon natin. Magiging respeto ka sa sarili, pero... napababa ka na pala sa pagiging sugar baby dito. Misya, dibosyado na tayo, ang buhay ko. Wala sa'yo yon. Chen ka. Sabi ko na nga ba, hindi hadlang ang mabuting aso. Chenmo, dito ito. Charity gala ng Lingxiao, hindi lugar mo. Sa isip mo, ganun ako kaunti, hindi makadating. Tama ba ako? Si Im Lizhao ay mayaman. Ang tatay niya, malapit nang umakyat sa Lingxiao. At ikaw, isang manggagawa lang, ano ang meron ka? Paano mo ako na naisip galak? Napakamangmang mo. Sige, subukan natin. Hui, Chen mo, papatayin kita ngayong gabi. Ay, Wan King. Pasensya na, na-late ako. Grabe kasi ang traffic sa daan. Ah, Yang Master Zhao. Anong nangyari sa'yo? Pumasok muna tayo. Kwento mo habang naglalakad. Ah, sige. Saktan siyang Master Zhao. Pag makita ko siya, hindi ko siya palalampasin. Nandoon siya. Anong ginagawa mo? Naglakas loob kang saktan ang bagong lalaki ng anak ko. Napaka-chef ng lalaking to. Nakakahiya ka dito. Ang charity gala ng Lingxiao Syndicate ay isang high-class na event. Paano nakapasok ang basurang tulad ito? Pakinggan mo ang sarili mo, Chen mo. Lalaking tulad mo. Bagay ka lang kasama ng anak mong yan. Sa construction site, doon tayo mabulok. Apo mo siya sa dugot laman. Minumura mo siya. Ano ngayon kung murahin ko siya? Kasi dumadaloy sa ugat niya. Ang dugo ng lalaking tulad mo. Ang cute-cute mo naman. Naglakas loob kang murahin ng anak ko. Gusto mo ng kamatayan. Chenmo, bakit mo sinaktan si Mama? Bakit ko siya sinaktan? Hindi mo ba narinig ang mga sinabi niya? Kahit ano pang sabihin ni Mama, wala kang karapatang saktan siya. Ang ginagawa mong kaguluhan dito gusto mo pang sirain. Ang pinaghirapan ko, sinira mo lang. Mababawi mo pa ako. Impossible. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Mama. Ganyan ba kahalaga ang kontrata? Mas mahalaga pa sa anak mo. Buti na lang, iniwanan ka na ni Wan King. Lalaking may masamang intensyon. Huwag ka nang makipagtalo sa lalaking yan. Palayasin na yan. Ma, okay ka lang ba? Grabe ka na, Chen. Ang lakas ng loob mong buhusan ako ng alak. Chenmo, kailangan ba talagang gumawa ka ng eksena dito? Gusto mo talagang sirain ang lahat bago ka patumigil? Ngayon, sasabihin ko na sa'yo ng diretsyo ang Lingxiao Syndicate. Ay hindi na makikipagnegosyo sa'yo. Chen mo, ang laki naman ng salita mo. Kung di ka kilala, isiping ikaw ang presidente ng Lingxiao Syndicate. Kinhao. Totoo namang hindi ako si Ginhao. Pero kahit si Ginhao pa ang dumating, kailangan pa rin niya yumuko sa akin. Aba, itong itinakwil na manugang ng angkansya. Kung ano-ano na lang sinasabi rito. Naghahanap ka ba ng away? Tama na, Chenmo. Kung gusto mong mangarap ng gising, umuwi ka na lang. Ngayon, lumayas ka na rito. Ayoko na kitang makita. Lalaking walang pakundangan. Naglakas loob ka pang bastusin si Ginoong Qin? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kayo ba? Nararapat bang lumuhod ako sa inyo? Ang Joyu Group ng pamilyang Song at ang Kangming Group ng pamilya Kong Li. Ni walang karapatan. Sino ka ba para magmalaki? Hindi sapat. Ang mga taong ito ang dalawang pinakamalaking korporasyon sa Guangzhou. Isang salita lang nila, mapapaluhod ka sa takot at pagmamakaawa. At naglakas loob ka pang magmayabang dito. Humingi ka ng tawad sa kanila ngayon. Sabi ko na nga, hindi sila karapat-dapat. Ngayong ginalit mo ang lahat, kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, gagawin kong impyerno ang buhay mo. At kayong pamilya Zhao rin naman, sino ba kayo para mag-inarte? Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Nakaugnay na ang angkan naming Zhao sa Lingxiao Syndicate. At matalik kong kaibigan ang henyong presidente nila. Ngayon, may lakas ka pa bang sabihin yan sa akin? Matalik na kaibigan. Tumingin ka nga sa salamin. At tingnan mo kung ano ka ba talaga. Ang pumatay ka.
Naghahanap talaga siya ng sakit ng katawan. Ama, kung ang Angkanzhao ay makakonekta sa Lingqiao Syndicate sa Hinahara, wala nang makakapigil sa kanila sa Guangzhou. Hindi mo sila ayang tapatan. Hindi lang siya ang target ko ngayon. Kundi lahat kayo rito. Seg. Chenmo, hinahangaan ko ang tapang mo. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang lahat ng pinakamalaking grupo sa probinsya. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano katigas yang bunganga mo. Mga tauhan, patayin niyo siya. Chenmo, kung mamamatay ka, huwag mo nang idamay si Lele. Lil, ibalik mo siya sa akin. At bakit ko naman gagawin yan? Kasi hindi mo siya kayang alagaan. Ang magandang buhay na nararapat sa kanya. Ako lang ang makakapagbigay. Hindi ko kayang palakihin ang anak ko, si Wan King. Ilang taon na ba? Kailan mo ba siya inintindi? Mula pagkabata hanggang ngayon, ako ang nagluluto ng pagkain niya. Ako ang dumadalo sa parent-teacher meetings niya, pati damit niya. Pinagtatrabahuhan ko lahat yan sa construction site para mabili. Kapag may sakit siya sa hating gabi, ako ang nagdadala sa ospital. Saan ka ba noong mga oras na yon? Tama na. Lahat ng yan, maliliit na bagay lang. Ano ba ang silbi ng mga yan? Buhay na marangya. Walang problema sa pera. Yan ang kailangan ni Lele. At lahat ng yan, hindi mo kayang ibigay. Sino bang nagsabing hindi kayang ibigay yan ni MR Chen? Mga utak talang ka. Alam ba ninyo kung sino siya? Ipagkailan ko lang, Boss XI, si Miss Lelo, ay ipinasok na sa exclusive school. Bukas na ang unang araw niya. Kaya mong ibigay. Si MR Chen, mas marami at mas maganda ang kayang ibigay. At sino ka naman? Halatang halata, itong walang silbing lalaking to, nakasabit sa mayamang babae. Binibigyan kita ng isang pagkakataon. Lunukin mo ang mga insulto mo kay MR Chen. Lunukin mo. Ganda. Bakit ba galit na galit ka diyan? Itong si Chen mo, wala ni piso. Wala ring kakayahan. Anong mapapala mo sa pagtatanggol diyan? Ikaw. Sinampal mo ko. Tama na, Chen mo. Ang problema natin. Bakit mo dinadamay si Yang Master Sao? O ano? Sinaktan nila ang lalaki mo, nasasaktan ka. Ikaw. Hindi ko akalain, Miss Chia. Hindi lang balik ko ang puso mo. Pati mga mata mo bulag na rin. Una, ako ang sumampal kay Zhao Wenbo. Walang kinalaman si MR Chen. Pangalawa, kahit pa si MR Chen ang gumawa, anong magagawa mo? Ikaw. Dahil pakiramdam mo ikaw na ang pinakamagaling, Boss XI, magkaroon tayo ng pustahan. Ano? Ano yung pustahan mo? Sa 5 minuto, magbabago ka kay MR Chen. Kapag natalo ako. Sampalin mo ko ng kagaya ng ginawa ko kay Zhao Wenbo. Pero kung matalo ka, dapat humingi ka ng tawad. Kay MR Chen sa harap ng lahat. Sige, tataya ako. Kung matalo ka, isasauli mo rin sa akin si Lele. Hindi ka mananalo. Walking, malapit na magsimula ang contract signing mo sa Lingxiao Syndicate. Kung magkapadala ka pa sa baliw na yan. Baka maudlot pa ang mas mahalaga nating lakad. Mahalagang bagay. Kontratang milyon-milyon? Chen mo, alam mo kung gaano karaming dugot pawis. Ang inilaan ko para sa proyektong to, kapag ipinagpatuloy mo yan, wala kang pupuntahan kundi kapahamakan. Madadamay pa si Lele. Tama, importante yan, higit sa anak mo. Si Wan King, hindi mo malalaman kailanman. Kung ano talaga ang binitawan mo. Ngayon, tingnan natin. Sino nang makakaagaw ng buhay ko? Ang kapal mong guluhin ang hapunan ni Chairman Qin. Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Alam mo ba kung gaano kalakas ang Lingqiao Syndicate sa likod ni Chairman Qin? Walang angkan ang maglakas loob na galitin sila. Chairman Qin lang ang karapat-dapat umupo. Paano mo nalaman na hindi ko kayang galitin si Qin Hao? Kapal na mukha mo banggitin si Chairman Qin. At naglakas loob ka pang bastusin siya? Naghahanap ka na talaga ng kamatayan. Naghahanap na ako ng kamatayan. Kayo lahat dito ang target ko. Anong magagawa nyo? Mayabang, walang modo. Mga tao, halina kayo. Huwag kayong magmadali. Itong katawa-tawang payaso na ito, hindi na natin kailangan sabay-sabay ang pagtulungang harapin. Pagdating ni Chairman Qin, tingnan natin kung kaya pa niyang magpangga. Maganda ka nga. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon ng itong Ginoo. Iwanan mo na agad itong walang kwentang lalaki. At ililigtas ko ang buhay mo. Ikaw mismo ang pasong nagpapatawa sa harap ng lahat. Nandito na ang tunay na dragon, nilalait mo pa. Nagpapatiwakal ka na talaga. Ang tanga-tanga mo talaga pagdating sa pag-ibig. Ano? Lahat ng sabihin niya, pinaniniwalaan mo. Nung pinalayas siya ng pamilyang Pia, wala na siyang ibang natira. Gumagamit siya ng mga ganyang klaseng panggugulo para magpanggap na baliw dito. Para makuha ang atensyon ng lahat. At sa ganoong paan, sisirain niya ang kontratang pipirmahan na ng pamilyang Chia. Para bumalik sa kanya si Wan King. Puro ka na lang invento. Sayang ang galing mo. Dapat nasa marketing ka na lang. Chen mo, ito ba talaga ang layunin mo?
Anong mapapala mo kung sisirain mo ang mga bagay para sa akin? Lahat ng ginagawa mo para lang sa sarili mo. Nandito ako para kay Lele at alagaan ko siyang mabuti. Hindi mo na kailangang makialam pa. Aba, ikaw talagang walang utang na loob na hinayupak ka. Ano man ang sabihin. Kami ng kabilang siya ang nagpalaki at nagpakain sa iyong walang kwentang tao. Sa loob ng 5 taon, hindi ba? Ganito mo kami sinusuklian. Kahit pagalit ka sa pamilya namin, si Lel, anak mo siya sa dugot laman, hindi ba? Gusto mo ba talaga? Na itulak siya sa gilid ng bangin para lang masatisfy ka. Kung wala ako, wala ang pamilyang siya. Mula ngayon, hindi niyo na kailangang problemahin si Lele. Chen mo, tumigil ka na ba? Ang kapal ng mukha mo at ang dami mo ng inaway na mayayamang pamilya. Walang makakatulong sa iyo. Pero ako, isasama ko si Lele. At lalayuan ka na namin para hindi madamay. Ito lang ang kaya kong gawin. Para lang maprotektahan si Lele. Sana matauhan ka na. Anak ko si Lele. Walang makakaagaw sa kanya. Nasa bingi ka na ng kamatayan, pero ang lakas pa rin ng loob mong magmatigas. Ikaw na walang kwenta. Alam mong hindi ka kayang protektahan ng pamilyang Chia. Pinili mo makipagsabayan sa lahat ng top tier na grupo, hanggang sa huli. Ito'y talagang kahangalan. Kaunti na lang ang oras niyo. Darating na si Kinhao. Sulitin niyo na ang huling sandali ng pagsasayan niyo. Ang daldal mo talaga, kung makapagsalita ka parang totoo. Sino ka ba para utusan si Chairman Qin? Sadyang ayaw magbago, sayang. Ang oras na ibinigay ko sa iyo ngayong gabi. Apos na. Ngayong gabi, kami ng Angkang Zhao ay nanunumpa sa imbitahin ang mga nangungunang grupo para ibaon ang hambog na to. Hindi na siya makabangon kalanman. Walang takot ang taong ito. Sukdulan ang mga ginagawa. Kami ng Kangming Group ng Angkan Li ay sumasang-ayon sa Angkan Zhao ng Guangzhou na ibaon ang taong to. Siyempre, hindi mawawala rito ang Zhuyu Group ng Angkan Song namin. Ang taong to'y walang modo, masyadong mayabang. Ayagali sa kanya ang madla, deserve niya ang kapalaang to. Kami ay handang magsani puwersa sa pagpaparusa. Chen mo, hanggang ngayon hindi mo pa rin ba naintindihan? Kung ano ang kasalanan mo. 3, 2, 1. Puri. Maliit na nilalang, nagmamagaling ka pa kahit patay ka na. Ngayong gabi, papatayin kita, kahit dumating pa si Chairman Qin. Hindi niya ako mapipigilan, dumating na si Chairman Qin. Malugod na pagbati kay Chairman Qin. Chen mo, umabot na sa puntong. Wala nang atrasan, hindi ka pa ba hihingi ng tawad? Kung hihingi ka ng tawad ngayon, baka sakaling makaligtas ka pa. Bakit ako hihingi ng tawad at higit sa lahat, anong kasalanan ko? Chen mo, ano pa bang pinagmamagaling mo? Chairman Qin, ang batang, to'y mayabang at walang galang sa bankwet. At naglakas loob pang dudhan ang tronong inihanda para sa inyo. Ibaon ang taong to. Kinhao, lumapit ka. Chen mo, naghahanap ka ng away. Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ni Chairman Qin. Hinahanap ninyo ang kamatayan. Bawal si Ginoong Chen? Ginoong Chen. Kinhao, bumabati kay Ginoong Chen, Pangulong Qin. Bakit ganyan ang respeto mo sa kanya? Ginoong Chen, huli kaming dumating. Sana mapatawad mo kami. Tama, huli ka na. Kung dumating ka ng mas maaga, makikita mo sana. Ang kapal ng mukha ng mga angkan na nagkaisa laban sa akin. May lakas sila ng loob? Sino ang may ganitong kayabangan para bastusin ang ating Ginoong Chen? Gusto ko talagang makita. Gaano kalakas ang loob ninyo? Pangulong Qin, baka nagkakamali kayo? Ang lalaking yan, itinaboy lang ng Chia Group. Isang hamak na lalaki. Ano bang karapatan niya para respetuhin mo ng ganyan? Ang bastos kay Ginoong Chen, naghahanap ka ng kamatayan. Kung naging magalang ka lang kay Ginoong Chen, sana ay umangat na ang Angkan Zhao. Pero pinili mo ang pinakamaling landas. Impossible. Paano nangyari ito? Tandaan mo, ang isang maling desisyon mo, ang tuluyang lumibing sa buong Angkan Zhao. Ang Angkan Zhao, naglakas loob na bastusin si Ginoong Chen, ang kabayaan niyan ay pagkapuksa. Pangulong Qin, tapat kami sa inyo ng Angkan Zhao. Pangulong Qin, bakit kayo ganyan kawalang awa? Pangulong Qin, patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nakikiusap ako. Ginamit mo ang pangalan ng angkan para maging mayabang. Hindi mo ako nirespeto at nakipagsanipwersa ka pa sa mga kumpanya. Nanumpa kayong iba nako. Ang yabang-yabang mo. Ngayon, bakit ka nagmamakaawa?
Ang lakas talaga ng loob mo. Ang plano ko talaga ay makuha ang pinakamalaking suporta. Ang Lingqiao Syndicate. Pero paano? Paano umabot sa ganito ang lahat? Bakit? Sabihin mo nga sa akin, bakit naging ganito? Ikaw na lang magpaliwanag. Sige, ilabas niyo na siya. Dalhin niyo na siya at tapusin. Bakit naging ganito? Bakit? Shenmo, alam mo naman pala simula pa lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko. Naniniwala ba kayo? Sinabi kong ako ang may bigay sa Xia family. Hindi kayo naniwala. Sinabi kong, kahit dumating pa si Ginhao, wala siyang magagawa sa akin. Hindi pa rin kayo naniwala. Sinabi kong walang karapatan silang galawin ako. Hindi ka pa rin naniwala. Ngayon nakikita mo na ang resulta. Tapos sasabihin mo sa akin na, hindi kita sinabihan. Chenmo, ilang taon kang naglihim. Para lang mapahiya ang anak ko ng ganito. Tao ka pa ba talaga? Pinipilit mo pang baliktarin ang kwento. Naglakas loob kang saktan ako. Shenmo, hindi mo kailangang ipahiya kami ng nanay ko dito. Kahit pa nakuha mo ang tiwala ni Ginoong Qin. Anong kinalaman ng lahat ng yan sa Xia family? Lahat ng to, pinaghirapan ko. Miss Chia, sa tingin mo ba, isang tulad mong walang pangalan? Makakamit ang ganyang tagumpay sa loob lang ng 5 taon? Sa tingin mo ba sarili nyo lang ang nagdala? Kung hindi dahil kay MR Cheng. Napalihim na sumuporta, ubos na sana kayo ng mga malalaking kumpanya. Ngayon, may lakas ka pang. Tumayo dito. Nang humina ang angkan siya, hindi na makayanan sa Guangzhou. Matigas din ang ulo mo. Natakot akong baka sa gitna ng pagsubok na yon. Tuluyan ka ng bumagsak kaya palihim kitang tinulungan. Hindi ko inaasahan. Na pagkatapos mong yumaman ng husto, pati pagmamahal at anak mo, ay tinapakan mo ng ganito. Nakakatawa ka talaga. Hindi totoo yan. Ano pang itinatago mo? Lahat ng ginawa mo. Matagal na nagpapatunay ng lahat. Gusto ko lang sabihin sa'yo ngayon, na wala akong pakialam sa lahat ng pinagsusumikapan mo. Mula ngayon, tahakin mo ang sarili mong landas at lalakad ako sa akin. Wala na tayong koneksyon. Kanina, nanumpa kayo ng dugo. Para patayin ako. Ngayon, halika. Subukan niyo. Nagkamali kami rito. Ang Angkan Chia at Angkan Zhao ang may pakana ng lahat. Ginamit lang nila kami. Hindi talaga namin sinasadyang gawin yon. Kasalanan namin, nagalit kami kay Ginoong Chen. Hindi talaga dapat nangyari yon. Humihingi kami ng paumanhin kay Ginoong Chen. Gusto namin magpakita ng sinseridad para makabawi sa inyo. Kahit ano pa. Ang hilingin ninyo, hindi kami tatanggi. Sana ay patawarin ninyo kami. Ah, kaya naman pala ginamit lang kayo. Nang manumpa kayo kanina ng dugo, akala ko talaga. Lalamunin niyo ako ng buhay. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Kayo mismo ang magbabawal sa sarili niyo. At patatawarin ko kayo. Ginoong Chen, nagbibiro naman kayo. Ganito na lang. Bibilhin ko ng buo ang hotel na ito. At ibibigay sa inyo bilang paghingi ng paumanhin. Tapos na sana ang usapang ito. Ano sa palagay ninyo, Ginoong Chen? Napag-usapan naming dalawa. Nabibilhin namin ang 3 katabing kalye at ibibigay sa inyo. Sapat na ba yon para mabawasan ang galit ninyo? Sabi ko na ipagbawal niyo ang sarili niyo. May reklamo ba kayo? Nagkakamali kayo, Ginoong Chen. Hindi po kami mangangahas na magreklamo. Pero, mas gusto namin gamitin ang aming ari-arian para makuha ang inyong kapatawaran. Ayaw ko nang ulitin pa ito sa 3 beses. Ngayon na. Ito na ang huling pagkakataon niyo. Ginoong Chen, sobra na yata kayo. Nare-respeto namin kayo. Tanging ibigay sa iyo ang isang punto na mukha talagang nais na makainis sa amin. Lahat ng malalaking angkan dito sa Guangzhou, kapag nagkaisa, sino ba ang makakagalaw sa amin? Anong sinasabi mo? Alam mo ba kung sino si Ginoong Chen? Presidente Qin. Nire-respeto ka namin para hindi ka mapahiya. Pero kami, wala kaming pakialam kung sino siya. Kung pipilitin nyo kaming lumaban, huwag nyo kaming sisihin. Ama, kung ayaw nyo na maayos na pagtatapos, edi subukan nyo. Tingnan natin kung aya naming panindigan. Ipapamukha namin sa inyo kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Lahat ng naririto, huwag niyong palampasin ang kanilang mga angkan. Burahin ng tuluyan sa Guangzhou. Kami at ang aming grupo ay nakatayo, matatag sa loob ng maraming taon sa Guangxing Bingsheng. Hindi kami kayang burahin ng isang hambog na salita lang. Kaming lahat ay magkakaisa. Sino ba ang dapat naming katakutan? Mga baliw kayo. Ang yayabang nyo. Ang lakas ng loob nyong bastusin si Ginoong Chen. Sank, ulihin silang lahat. Presidente Qin, handa ba kayong awayin kaming lahat para lang sa batang iyon?
Kahit pagsamahin pa ang lahat ng aristokrata sa buong kabisera, hindi pa rin sila abot sa antas ni Ginoong Chen. Kayo, hindi kayo karapat-dapat na ikumpara sa kanya. Kami, kaya naming kumatawan sa buong Guangzhou. Anong kapangyarihan niya? Papaluhurin kami? Hoy, masamang balita, pinuno. Ang kumpanya natin ay inatake ng gusto. Lahat ng laban natin, talo. Bangkarote na tayo. Ano? Bangkarote na? Ano? Lahat ninyo nagtatanong kung bakit ako ang ikatlong miss ng pamilya Chu sa Kyoto. Sapat na ba yon? Si Ji Chen ay hindi lamang ang object ng aking adoration sa hinaharap. Siya na rin ang magiging manugang ng Angkan Chu. Sapat na ba iyan? Kaya pala itong maliit na babaeng ito, hindi talaga naging tapat. Matagal na pala siyang nagpapakain sa iba. Si Chu Yueran, mula sa makapangyarihang Angkan sa Kyoto. Ang ikatlong miss ng pamilya Chu ay isang pamilya ng mga negosyante sa buong Sina. Isa sila sa mga pinakamataas. Kung ganoon, kaya naman pala hindi siya marunong gumalaw. Kaya naman pala buong lakas siyang pinoprotektahan ni Presidente Qin. Sumakay na pala siya sa mabilis na barko ng Angkan Chu. Ginoong Chen, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako ng tingin. Ang aking pamilya Li ay tumatanggap ng bankrupt at iniimbita din si Ji Chen. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Handa kong putulin ang aking sariling kapalaran, ngunit nais kong paraan. Sage, Mag-usap tayo. Ginoong Chen, maaari po bang lumipat tayo ng lugar? Masyadong maraming tao rito. Mabutin. Hoy, sandali. Ano nang kailangan mo, Miss Xia? Yang pagiging matapang mo ngayon, siya ba ang dahilan? Parang wala akong obligasyong sabihin sa'yo. Abat tapal mo. Di ba panay sabi mo? Ginagawa mo ito para sa anak ko. Eh ikaw, may nareserba ka na palang iba simula pa lang. Bagay nga kayo. Dalawang walang hiya. Ikaw ha, ang lakas ng loob mong saktan ako. Sino ka ba? Pati ako, ang ikatlong binibili ng Angkan Chu. Minumura mo. Kung hindi ka tumigil, wala akong problema na ipabagsak pati ang Xia Group. Chen mo, akala ko ba ngayon? Umaangat ka dahil sa sarili mong kakayahan. Na sinusunod ka ng lahat. Yun pala, dahil lang sa isang babae. Nakakasuka ka. Tapos ka na ba, Miss Xia? Naririnig mo ba ang sarili mo? Dapat alam mo kung sino si Emma Chen. Isang lalaking umaasa sa babae. Ano pa bang dapat kong malaman? Walang pag-asa sa'yo. Bilang ikatlong binibini ng Kyoto, ang estado at Taiwan ko ay mas mataas sa inyo. Ganun yun. Kahit ako, kailangan kong tumingala sa lalaking yan. Pagdating ng araw na malaman nyo ang totoo, makikita ninyo kung gaano kayo kalaking nagkamali. Ang lakas talaga ng apog mo. Puro ka na lang kagagahan. Imbes na magreklamo ka dyan, umuwi ka at pagbutihin mo ang sarili mo. Malayo pa ako sa estado ng Angkan Chu sa Kyoto ngayon. Pero balang araw, ihigitan ko sila gamit ang sarili kong kakayahan. Hello, Boss Lee. May mga order ako dito. Di ba gusto mo to dati? Kaya kong ibigay sa'yo sa mababang presyo. Hello, Boss Lee. Hoy, Boss Wang, ako nga pala si Xia. Di ba sabi niyo gusto niyong makipag-partner sa Xia Group? Sa tingin ko, pwede niyo pong pag-isipan, ha? May naka-line up na pala kayong partner. Anak, ganun ba kalala ang sitwasyon? Pinakamatagal na isang buwan. Kapag wala pa rin pondo sa loob ng isang buwan. Malapit nang malugi ang kumpanya. Ganun kalala. Ibig sabihin, ang angkan nating siya, malalagasan na. Kasalanan to lahat ng walang hiyang Chen mo na yon. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Tapos na ang Chen mo na yan. Ang mas importanteng gawin ngayon ay humanap ng paraan para masolusyonan. Ang krisis sa pondo ng angkansya. Kaya ko yan. Chen mo, sisiguraduhin kong makikita mo. Ako, si Awan King. Kaya kong tumayo nang wala ka. Hoy, Bosson. Liu Yufen, yang 1 milyon mong utang sa sugal sakin. 1 buwan mo nang pinapatagal. Oras na para magbayad ka. Aray, kunting palugit pa naman, boss. Siguradong. 1 araw na lang ang ibibigay ko sa'yo. Kapag wala ka pang 1 milyon sa araw na to, pagpuputol-putulin kita. Teka, huwag naman, Bosson. Kilala niyo naman ang anak ko, di ba? Pinakamagandang babae sa syudad na to. Ibibigay ko siya sa inyo. Pwede bang pambayad utang? Liu Yufen, napakasama mong tao. Pati sarili mong anak,
kaya mong ibenta. Malulugi na rin naman kasi ang kumpanya niya. Kung pananatilihin ko siya, wala rin naman siyang maibibigay sa aking magandang buhay. Mas mabuti pang ibenta ko na lang siya. Pero ito na nga, hihingi ako ng 3 milyon. Sage, basta maihain mo sa akin. Si Xiaowan King. Pinalalampas ko na ang 1 milyong utang mo sa sugal. Dagdagan pa kita ng 2 milyon. Sage, Boss SUN. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Boss SUN, hindi pa ba sapat ako sa'yo? Bakit kailangan mo pang gumastos ng 3 milyon para lang sa isang babae? Wala kang alam. Si Xiaowan King yon. Ang pinakamagandang babae sa syudad na to, at ubod pa ng init na may bahay. Pag nakuha ko na siya, ipaglilingkod ko sa'yo kayong magkapatid. Sabay ninyo akong pagsisilbihan. Hoy, Boss Fang. Yung proyekto natin dati. Boss Fang, Anong problema, anak? Hindi pa rin ba naayos? Masyadong makapangyarihan ang Lingxiao Syndicate. Nang mabalitaan nilang, nakaaway ko sila, wala nang gustong makipagnegosyo sa akin. May naiisip akong magandang paraan. Subukan kaya nating umutang. Umutang. Kilala ko yung nagpapautang na si Sun Jianfeng. Nandiyan naman siya. Kaya kahit magkanong luwan, makukuha natin. Sa ganoon, mareresolba rin ang problema ng kumpanya natin. Si Sun Jianfeng, Luan Shark yun. hindi pwede. Eh, mas maganda pa magkano? Gusto mo bang pagtawanan ka ng tiyan mo na yun? Tigilan mo na ang kaisip, sumama ka na sa akin. Naghihintay pa si Boss SUN. Tara na. Hindi mo ipakilala sa akin. Sana. Nandun lang sa unahan. Boss Evian, kumusta? Miss Tia, tunay nga na napakaganda mo. Halika, halika. Maupo na kayo, hahaha. Miss Gia, talagang maganda ka. Halika na. Umupo na, umupo. Haha. MS Gia, nabalitaan ko kayong Master Chu na gusto ninyong umutang sa amin. Nagkaka-shortage kasi ang cash flow ng kumpanya ngayon. Gusto sana naming makahiram ng kaunti para makaraos. Ang pagpapautang, hindi problema. Pero itong interest, Madali lang natin pag-usapan ng interest. Pwede natin pagkasunduan lahat. mabuti naman. Pero, bukod sa interest, may iba pa akong hiling. Ahaha, sumasakit ang tiyan ko. One Wing, ikaw na. Samahan mo munang makipag-usap ng maayos kay Boss SUN. Magkapahinga lang muna ako sa banyo. Ano pa po ba ang hiling ninyo, Boss Gift? Wala naman talaga. Matagal na kasi akong humahanga kay MS Gia. Gusto ko sanang maging kasintahan ko si MS Gia. Pasensya na, Boss Gift. Sa ngayon, wala akong balak makipagrelasyon. Ayos lang. Halika, halika. Mag-usap tayo habang umiinom. Sage pa, inom pa. MS Gia, ano pong nangyayari sa inyo? Wala. Medyo nahihilo lang yata ako sa alak. Magpahinga po muna kayo. Ako. Sa wakas, nakuha rin kita. Leche. Ang lakas ng tama ng gamot ay, hindi ako papayag na hindi ngayon. Anong nangyayari, MR Chen? Lakas ng loob mong saktan ako ay. Tulong, nananakit siya. Hoy, Chen mo, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang saktan si Boss SUN. Humingi ka agad ng tawad kay Boss SUN. Kung hindi ako dumating, nilapan na ang anak mo. Tapos ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Ano bang pakialam mo sa amin? Kung ganoon, ikaw ang nagpapahintulot sa demonyong ito. Nabastusin ang anak mo. Isa ka talagang tunay na ina. Bakit ako nandito? Chen mo, bakit ka nandito? Ibinenta ka ng nanay mo. Pinakahiga ka niya sa lalaking to. Mag-isip-isip ka nga. Tumigil ka. Anak,
Halatang halata ang kasinungalingan na masamang taong to. Pati aso, hindi maniniwala. Anak kita, paano kita sasaktan? Ba't kita ilalagay sa panganib? Ah, tama. Kanina, lasing kami. Lumabas lang ako saglit para umihi. Pumasok ang lalaki sa EIE room ni Miss Chia. Inangka niya itong pagsamantalahan. Nahuli ko, tapos nagalit pa. Sinaktan niya ako. Ito yung lalaki. Siya yon. Chen mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin pagigantihan si Wan King. Sobrang sinira mo na ang anak ko. Ano pa bang gusto mo? Ngayon din, naniniwala ka pa rin sa kanila. At hindi sa akin. Eh ano pa nga ba? Gusto mo bang paniwalaan ko? Nakayang saktan ako ng sariling nanay na nagluwal at nagpalaki sa akin. Wala ka na talagang pag-asa. CJ, magaling si Wan King. Talagang pinamulat mo ang mga mata ko. Chen mo, alam ko yung diborsyo natin. Ay napakasakit para sa'yo. Normal lang nagalit ka sa akin. Pero hindi mo naman dapat gawin to, di ba? Hindi mo dapat saktan si Boson. Nga, sino ba naman si Boson, di ba? Dali, lumuhod at humingi ka ng tawad kay Boson. Tingnan nga natin, sino ba tong nag-ukos kay Ginoong Chen na lumuhod? Sinong pumipilit kay Ginoong Chen na lumuhod? Gusto niyo bang mamatay? Chen mo, hanggang ngayon pa naman, nagpapakalaki ka pa rin sa likod ng babae. Namayabang ka na naman. Yemi, ikaw na masamang tao. Pumupulot ka lang ng mga basurang itinapon na namin. Walang hiya, bastos ka sa ikatong binibini. Gusto mo na bang mamatay? Binibining Chu, wala po akong. Kahit anong relasyon sa kanya, hindi ko siya kilala. Binabastos mo ba si Ginoong Chen? Ginoong Chen. Ginoong Chen. Ginoong Chu, Ginoong Chen, hindi ko kayo nakilala. Nakikiusap ako, palampasin niyo na ako, sige na. Wala talaga akong alam. Oh, ngayon ka lang natakot. Kahit ano pang sabihin mo gagawin ko, sige na. Sige, umamin ka ng maayos. Ikaw ba ang may gawa kanina? Kanina kasi, nabulag ako ng libo. Boss Field, anong ibig sabihin nito? Hindi na kaya ng nanay mong bayaran ang utang kaya ibinenta kanya sa akin. Ang gamot na yan, nanay mo naghanda para maisipin ka pambayad utang. Ma, bakit mo ginawa to? Nanay pa ba kita? Tama na, kung hindi dumating agad si Ginoong Chen, bayad na sana ang utang mo ng katawan mo. Chen mo, ako mali ako sa'yo. Binibining siya, wag na. Wala na akong pakialam. Sun Jianfeng, Oo, gusto mo bang mabuhay? naman, kahit ano pang sabihin mo, susundin ko. Simula ngayon, ang lahat ng transaksyon ng Xia Group. Bawal mo nang utangin kahit piso. Ah, pangako, masusunod lahat, haha. Hindi pwede. Binibining siya, hanga talaga ako sa paningin mo. Tulad ni Ginoong Chen, napakataas ng estado, tapos ikaw, para lang sa kakarampot na pakinabang, binitawan mo siya. Nakakatawa talaga. Pero kung ayaw mo na, ako na. Hindi na ako mahiya. Halika na, umalis na tayo. Wag na, alis na tayo. Boson, kami po. Eka lang, sinabi na ni Miss Chu kanina. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Kung gusto ninyong umutang, sa iba na kayo lumapit. Hoy, hoy. Paano nangyari ito? Anak, hindi ganyan ang nangyari. Tama na. Ganyan ka ba talaga maging ina? Kung hindi dahil sa'yo ngayon, hindi ako mapagkakamala ni Chen mo. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko bang umutang sa Loan Shark? Kasi naman, ayaw mo pang hiwalayan ang lalaking yun. Kung maaga kang nakipag-divorce at nakahanap ng mayaman. Hindi sana ako aabo sa Loan Shark. Itinaguyod kita ng mahigit 20 taon. Ganito na lang ba ako? Dapat ba akong magdusa ng ganito? Nagsisisi ka ba at nakipaghiwalay ka sa lalaking yun? Tingnan mo nga, ilang araw pa lang pagkatapos ninyong maghiwalay. Nakahanap na kaagad siya ng matandang mayaman. Kung wala ang matandang yun. Sino ba siya? At yang si Chu Yuran. Sino naman ba siya? Tumahimik ka. Itigil mo yan. Kapag narinig yan ni Miss Chu, lagot ang pamilya natin. Hindi ako magsisisi na nakipaghiwalay kay Chen mo. Kahit wala siya. Ako, 6'1" King, mag-isa. Aabot pa rin sa tuktok ng mundo. Sedge po, ingat po kayo. Hoy, Mrs. Ko, Wan King, anong ginagawa ninyo rito? May magandang balita ako. Oh, nasaan si Chen mo? Huwag mo na nga siyang banggitin pa. Pinalayas na siya ni Wan King. Mabuti naman, matagal ko nang hindi gusto ang lalaking yon. Araw-araw sa bahay, puro buhat ng hollow blocks, tapos kain at tulog lang. Hindi siya bagay sa anak ko. Oh, asawa ko. Ha? Ano nga yung magandang balita? Itong mga nakaraang araw, pumunta ako sa kasino. May nakilala akong isang napaka-importanteng tao. Kanina lang, inihatid ko ang importanteng taong yon. Sino ba yon? Ang ikalawang anak ng Angkan Chu, si Chu Yanchai. Ang angkan Chu na sinasabi mo, yung isa sa 7 dakilang angkan. Sino pa ba kundi siya? Ipinakita ko ang litrato mo kay Chu Xiao, at labis siyang nagandahan. Sabi niya gusto kanyang pakasalan. Paano mo ipinakita ang litrato ko sa ibang tao? Para sa ikabubuti mo rin naman to, anak. Yung gusto mo, paano yon makakapantay kay Chu Xiao? Tama siya, Wan King. Tama ang papa mo.
Kung makakaangkas tayo sa Angkanchu, ang krisis ng pamilya at siya, malulutas agad. At pagkatapos noon, ikaw na ang magiging rina ng Angkanchu. Kahit na makasampa pa ang tiyan mo na yan sa dalaga ng Angkanchu, hindi na tayo dapat matakot. Ma, pag gusto kong umasa sa sarili ko. Itong si Chen mo, paano na naman siya? Nakapasok sa Angkanchu? Honey, hindi mo alam. Mula nang pinalaya siya ng ating One King. Sa bahay, nagtanim na yan ng galit. Yemi. Dahil kinakabitan siya ng prinsesa ng Angkanchu, sinisira niya ang negosyo natin. Kaya ang pamilya at siya, isang kahig, isang tuka na lang. May ganoon? One King, totoo ba yan? AME, ikaw na demonyo ka. Naglakas loob kang apakan ako? Pag naikasal na ang anak ko sa Angkanshen, abangan mo ang gagawin ko sa'yo. Nandito na po ang tao. Brod, dinala ko na si Ginoong Chen. Ako si Chu Chanheng ng Angkanchu, nagpupugay sa pinuno. Tumayo ka na. Salamat, pinuno. Nag-abala pa kayo para lang patawag ako. Iyak na may kailangan kayo. Sabihin niyo na, anong kailangan? Hiling kay pinuno, laban sa Han, iligtas Chu. Sa kapahamakan. Ang kanhan? Yung nagmamalaki na? Pinakamayamang pamilya sa buong gitnang China. Tama po. Ambisyoso ang angkanhan. Gusto nilang lamunin lahat ng nangungunang angkan sa gitnang Sina. At kaming Angkanchu, kami ang pinakamahina sa mga nangungunang angkan. Sinasamantala ng angkanhan ang pagkakasakit ng aking ama para wasakin kami. Hindi mahirap durugin ang angkanhan, pero bakit ko kayo tutulungan? Kung papayag lang ang pinuno na tulungan ang Angkanchu, kaming Angkanchu ay susunod sa bawat utos ng pinuno. Hindi sapat yan. Ako, si Chuliveran, handa maging anak na alipin ni Ginoong Chen. Pagiging alipin. Sa tingin mo ba kinukulang ako sa babae? Mr. Chen, hindi ko hinihiling na kayo mismo ang kumilos. Para labanan ang Angkanhan. Ang tanging pakiusap ko lang po ay iligtas ninyo ang aking ama. Kritikal na ang lagay ng aking ama, sabi ng doktor. Anumang oras ay maaaring mawala siya. Mr. Chen, hindi lang kayo henyo sa negosyo. Kilala rin ang inyong husay sa medisina. Kayo lang po ang makakapagpagaling sa aking ama. Ganoon ba? Pinuno. Nahanap na po namin ang mga bakas ng pagkakanulo sa inyo noon. Magsalita ka. Sige, magsalita ka na. Ayon sa mga lihim na patalim na naiwan sa inyong katawan, natunto namin ang pinagmulan ng mga ito. Based sa investigasyon, gawa lahat ang mga ito sa kahariang gitnang Sina. Kaya pinaghihinalaan po namin na ang taong umatak sa inyo noon ay nasa kahariang gitnang Sina rin. Kahariang gitnang China. Bago ang question. Wala pa po sa ngayon. Kailangan pa po namin ng masusing investigasyon para mahanap ang utak ng lahat ng ito. Mukhang hindi ito simpleng bagay. Umalis ka na muna. Opo. Tumayo ka na. Maghanda kayo, susunod ako agad. Ano? Kuya, pumayag na si Mr. Chen. Salamat, pinuno. Nagkataon lang na may handaan kami sa Angkanchu ngayon. Paghahandaan po namin ng mabuti ang inyong pagdating. Wala yon. Mauuna na ako. Pinuno, oras na. Huwag mo na akong samahan. Kaya ko na mag-isa. Sage po. Aba, bakit nandito ka? Para sa mayayaman lang to, di ba? Anong ginagawa mo rito? Kailangan ko bang ipaliwanag sa inyo? Huwag kang magpanggap. Akala mo, di namin alam. Sinusundan mo kami ng patago, no? Gusto mo makapasok sa handaan ng Angkanchu para suyuin ulit ang ikatlong dalaga ng Angkanchu. Sinusundan? Masyado naman kayong mataas ang tingin sa sarili nyo. AME, tama nga. Iyak na dahil to sa anak ko. Iniwanan siya ni Wanjing, kaya nagtatanim siya ng galit at sumusunod sa amin. Naghihintay lang ng tiyansa para gumanti. Sinasabi ko sa'yo, walang mangyayari. Gumanti? Kapal naman ng mukha ninyo. Umalis kayo. Bawal kang umalis. Anong gusto ninyo? Diyan ka lang at huwag kang aalis hanggat di kami nakakaalis. At kung hindi, baka sundan mo na naman kami ng patago. At sadyang gumawa ng gulo. Paano na? Ama, tumayo ka lang diyan. Walang saysay kayong kausap. Ang lakas ng loob mong manakit. Tulong! Nananakit siya. Anong nangyayari? Siya ang nanakit. Tinulak lang kita. Mananakit na yon? Kapal mo naman. Hoy, samahan mo kami. At kung ayaw ko, Huwag mo kaming subukan. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob na hawakan si Ginoong Chen. Binibining Chu. Nabulag na ba kayo? Naglakas loob tayong dalawin si Ginoong Chen. Gusto niyo pa bang magtrabaho? Ginoong Chen. Hindi po pagkakaunawaan lang, binibining Chu. Kung alam ko lang na kaibigan mo, si Ginoong Chen. Kahit 10 buhay pang itaya ko, hindi ko siya gagalawin. Umalis na kayo.
Ginoong Chen, ano po ba talaga ang nangyari? Akala nila sinusundan ko sila kaya pinarusahan ako. Hindi nila ako pinapapasok. Ganun ba? At ano naman ngayon? Usapin ito ng aming pamilya. Wala kang pakialam dahil tagalabas ka lang. Huwag kang makialam dito. Sinampal mo talaga ako ha? Magpalamig ka muna. Siya ang ikatlong anak na babae ng Angkan Chu. Hindi natin kayang galitin si Chui Weran. Ikatlong anak ng Angkanchu? Maganda ang mood ko ngayon, kaya pagbibigyan ko na kayo. Ginoong Chen, mauna na po kayo. Sino ba naman kasi yung ikatlong anak ng Angkanchu na yan? Pag nakapasok na ang anak ko sa Angkanchu, ayusin ko ang babaeng yun. Tama na Dad, umalis na muna tayo. Nandito na si Young Master Chu. Salamat sa pagod, Tito Chia. Walang anuman, walang anuman. Young Master Chu, ito po ang anak kong si Wan King. Magandang araw, Miss Chia. Magandang araw, Master Chu. May proyekto akong gustong pag-usapan. Ito Chia, bakit ganyan ang mukha mo? Young Master Chu, ang mukha ng asawa ko ay pinalo ng isang tao. Ano? Sinong may lakas ng loob na pagbuhatan ng kamay ang tao ko? Wala eh, yung dating asawa lang naman ni Wan Wing. Yung gwapong si Chen mo. Siya nga, at naglakas loob pa siyang bumalik sa gitnang sina? Binanggit ba namin? Binanggit namin. Pero kasama po kasi niya ang kapatid ninyong babae, ang ikatlong anak ng Angkan Chu na si Chui Weran. Kaya hindi po namin alam kung ano ang gagawin sa kanya. Cheyuran. Kailan pa naging magkasama ang dalawang yun? Hindi po namin alam kung paano nangyari yun. Huwag mag-alala. May darating na importanteng tao ngayong gabi. Ang isa naman Chuyan lalaki. Pagdating ng bisita, sisiguraduhin ko makakaganti kayo sa kanila. Salamat, Young Master Chu. Siguradong ipagtatanggol ko kayo. Salamat, Master Chu. Kuya, naipatawag ko na si MR Chen. Pinuno, sa wakas narito na kayo. Pakitingnan naman po agad ang aking ama. Huminahon ka muna. Mahigit isang taon na pala siyang may sakit. Isang taon naming hinalughog ang bansa para sa mga doktor. Walang nakapagpagaling. Nabalitaan kong kayo, pinuno, magaling sa negosyo, nalubhasa sa medisina at martial arts. Kaya naman wala na kaming ibang pagpipilian kundi ang ipatawag kayo. Ang sakit niya ay kakaiba. Kahit mapagaling ko man siya, 2 linggo na lang ang itatagal niya. Ano pong dapat namin gawin? MR Chen, pakiusap, iligtas ninyo po ang aking ama. Hindi kakayanin ng Angkan Chu na mawala siya. Kapag binawian ang aking ama, hindi na magkakaroon ng kapayapaan ang buong Angkan Chu. Teka, may sinabi ba akong hindi ko siya ililigtas? Salamat, MR Chen. May maipaglilingkod po ba kami? Kung nais niyong tuluyang gumaling si Chuzen, kailangan kumuha tayo ng isang King Wupil. King Wupil? Sabi nila, si Haring Manggagamot na Guking Hilang ang mayroon. Ngunit hindi ba't naglalakbay na si Guking Hi kung saan-saan? Saan natin siya hahanapin? Surui, bibigyan kita ng isang araw. Hanapin mo ang haring manggagamot na si Guking He. At dalhin mo siya rito sa Kanchu ng kahariang China. Kuya, maliligtas na si Dad. Salamat, Pinuno. Pinuno, nagkusang loob akong maghanda ng salo-salo para sa inyong pagdating. Maari ko po ba kayong anyayahan na makisalo sa amin mamayang gabi? Kuya, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin agad? May mahalagang bagay si MR Chen, hindi pwedeng masyadong mag-ingay. Ayos lang. Sabihin mong doktor akong bumibisita para magpagaling. Sage. Talaga namang maliit ang mundo, Chu Xiao. Ito na pala yung talentadong si Chen mo. Ikaw pala si Chen mo, Chu Xiao. Isa lang siyang pugi na umaasa sa babae. Dati, nakikinabang sa anak ko. Ngayon, gusto namang makinabang kay Miss Chu. Hoy, ako sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ang tulad mo. Sino ka ba? Ako si Chu Yanchi, kaibigan ni Miss Chia. Wala akong pakialam sa relasyon niyo. Tumabi ka. Sandali, sinabi ko bang umalis ka na? Lumuhod ka, mag-sorry ka kay Miss Chia. Ngayong nandito ang Chu Xiao natin. Tingnan natin kung sino pang makakapagligtas sa'yo. Mukhang gusto mong pumalat. Huwag mong isipin na dahil nasa likod mo ang kapatid ko, pwede ka nang maghari-harian. Sinasabi ko sa'yo, kahit dumating pa ang kapatid ko ngayon, hindi ka niya may liligtas. Mga tauhan, Sa mga mahihinang tulang, gusto niyo akong hulihin. Chu Xiao, mukhang hindi ka narerespeto ng talentadong to. Ngayong titingnan natin kung matigas pa ang bunganga mo, o mas matigas ang mga pamalo nila. Sandali. Chu Yanchi, nababaliw ka na ba? Iginagalang na bisita siya ng Angkan Chu. Marami kaming iginagalang na bisita sa Angkanchu. Imposibleng isa siya.
Sa mga walang kwentang tulad niya. At bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Ako pa rin ang pangalawa mong kapatid. Mag-ingat ka sa tono mo sa akin. Dahil ikaw ang pangalawa kong kapatid, kaya kita pinipigilan. Magkamali ka. Nakikita kong nabubulag ka na ng lalaking to. Isa lang siyang talentadong pinalayas ng angkansya. Ayaw na nga sa kanya ng angkansya. Tapos ikaw, itinatangi mo pa. Parang kayamanan kong ituring. Hindi ka ba nahihiya? Ako, nahihiya para sa'yo. Kung ganoon, maaari ko bang isipin na pinupulot mo rin? Ang basurang ayaw ng iba. Chuyueran, sobra ka na talaga. Ikaw ang sobra. Si MR Chen ay inimbita ko. Iginagalang na bisita siya para gamutin si Ama. Kung gagawin mo yan, hindi ka mapapatawad ni Ama. Ngayon, mukhang desidido ka na talaga. Naipagtanggol itong lalaking pakite. Ha? Sigish, ngayong araw, bilang nakatatanda, tuturuan kita ng leksyon. Gapusin sila. Subukan natin kung sinong gagalaw kay MR Chen. At sino ka naman para diktahan? Ang ikalawang binata ng Angkanchu. Tumigil ka. Siya si Kuya Chu Chanheng. Ano? Kuya, anong nangyayari? Sinong may ganang bastusin si MR Chen? Kuya, yung lalaking yan, hindi natin alam kung saan nanggaling. Inaakit pa ang bunso. Tinuturuan ko lang, kalokohan. Si MR Chen ay imbitado ko para gamutin si tatay. Bakit sa bibig mo'y paang wala siyang kwenta? Wala ka na bang respeto sa akin bilang kuya mo? Kuya, paano mo naman nasabi yan? Buti alam mo. Sino sila? Mga bisita ko po sila. Ah, nga. Mga kaibigan kami ni Second Young Master Chu. Kuya, parang wala tayong imbitasyon sa Xia family. Puro kilalang tao sa kahariang gitnang Sina ang dumalo. Ganon ba? Eh, di palayasin mo na sila. Nga, tara na, alis na tayo. Pinuno, pasensya na sa hindi magandang pagtangga. Wala yon, maliit na bagay lang. Miss Chia, tita, pasensya na sa nakakahiyang eksena kanina. Yun ang kuya ko. Kailangan bigyan natin ng konting respeto. Yung Master Chu, wala namang kasalanan sa'yo yun. Tama, yung lalaking yun ang may sala. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman kami mapapaalis ng ganon. Ma! Ano, hindi ba tama ang sinabi ko? Ama si tita, yang lalaking yan ang may pakana. Iwan ko ba kung anong nilagay niya sa isip ni na kuya at ng bunso namin. Papaniwalaan nilang kaya niyang gamutin si tatay. Yung Master Chu, hayaan na lang ba natin to? Ayoko ng ganyan. Ita, huwag kayong mag-alala. Kapag yang si Chen mo, yang lalaking yan ay natapos ng gamutin si tatay. Saka natin sila sisingilin para sa inyo. Maraming salamat, yung Master Chu. May naririnig akong may darating na malaking tao ngayon. Sino kaya yung taong yun? Kung ganun kabigat sa Angkanchu, tiyak na hindi yan ordinaryo. May malubang sakit ang pinuno ng Angkanchu. Baka yung malaking taong yun ang may kinalaman dito. Si Chief Steward Su pala. Sino yung kasama niya? Mukhang si Medical Emperor Gu Qinghiyan. Siya nga. Sabi nila galing siya sa misteryosong Xuanji Medicine Sect. Bawat henerasyon ng Xuanji Medicine Sect ay walang kapantay na Medical Emperor. May pag-asa na ang pinuno ng Angkanchu. Chief Steward Su, Medical Emperor Go. Medical Emperor, kayo lang ang aming huling pag-asa. Pakitingnan niyo po agad ang tatay ko. Anong nangyayari sa kanya? Sex. Dahil narekomenda ni Chief Steward Su, gagawin ko ang lahat. Hayaan ninyong tingnan ko ang pulso niya. Wala na. Labis ang pagkawala ng dugo ni Chu. Kahit ako, wala na akong magagawa. Ano? Impossible. Sabi ni Ginoong Chen. Na kapag nakuha lang ang kingupil ni Medical Emperor Gu, siguradong maliligtas ang tatay ko. Ginoong Chen? Sinong Ginoong Chen? Ako, Kalbohan ka. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kingupil? At isa pa, ang kingupil ay para sa vital energy. Hindi sa dugo. Kapag mali ang gamot mo, papatayin mo ang pasyente. bakit mo alam? May bisa ang Kingupil. Ibigay. Kung siya. Sino ka ba pautusan ako? Bakit ko ibibigay sa'yo ang kingupil? Gu King. Tatalikod ka ba sa iyong lahi? Ano to? Ito ang token ng Xuanji Medicine Sect. Tama. Ako, si Guki, Anawatan Nation, and Puwes Pinuno Sect. Ano? Si Ginoong Chen pala ang pinuno ng Xuanji Medicine Sect. Paano nangyari yon? Hindi ba si Gu Qinghe ang pinuno ng Xuanji Medicine Sect? Ibig bang sabihin, ang binatang ito ay inapo na nakaraang Medical Emperor? Posible na namamana talaga ang titulong Medical Emperor. Noon, ipinasa ko sa iyo ang Baikaw Medical Book. Para ayusin mo ang Xuanji Medicine Sect. Hindi ko inaasahan. Na pagkatapos ng lahat ng taon, hindi ka pa rin nagbago. Patawarin niyo po ako, pinuno. Tama na. Ibigay ang gamot at umalis ka. Ginoong Chen, ito na ang kingupil. Ang Kingupil ay halo ng 100 halamang gamot. Ito po ng pagkawalang dugo ay nahiyan ang kawan. Sa aking karayom, malaki ang tsansa na magising siya.
Sandali lang. Yanchi, anong gagawin mo? Nandito ako para pigilan ka sa pagkakamali. Ang taong ito, wala siyang alam sa medisina. Fake si Ginoong Chen. Hindi ko ba alam? Umalis ka na diyan. Hindi pwede. Kuya, hindi ko pwedeng ipaubaya ang buhay ni Dad sa kamay lang ng isang manloloko. Hindi ninyo alam, mga kasama, ang taong nasa harap ninyo ay ang dating asawa ng kasama kong si Miss Chia. Wala siyang ginawa kundi magpagalagala at walang pakinabang, kaya pinalaya siya ng mga Chia. Sabihin ninyo sa akin, may kakayahan ba ang taong ito na gamutin ang dad ko? May ganito palang pangyayari. Imposible naman yata. Sabi ng medical emperor, si Ginoong Chen ay isang medical emperor. Baka nagkamali lang sila ng pagkakakilala. Sa estado niyang iyan, paano siya magiging membro ng Xuanji Medicine Sect? Sino pa ba ang makakapagpatunay sa handaan ng mga Chu? Ako ang makakapagpatunay. Tama ang sinabi ni Young Master Chu. Siya ang dating asawa ko. 5 taon kaming nagsama. Talagang wala siyang alam sa pagpapagamot. Xiaowan Qin, hindi ko akalain. Nagagawin mo talaga ang lahat para lang umakyat sa matataas na tao. Chen mo, nagsasabi lang ako ng totoo. At ginagawa ko ito para mapigilan ka bago pa mahuli ang lahat. Kung may masama kay Chu, pananagutan mo ba? Ang galing ng para sa akin mo. Nang akusahan ako ng nanay mo noon, bakit hindi ka lumabas para patunayan ang katotohanan? Chen mo, sa ganitong okasyon. Mas mabuting tumahimik ka na lang at umalis para wala ng gulo. Nakita ninyong lahat, sinabi na mismo ni Miss Chia, ang taong ito ay walang alam sa medisina. Umalis ka na diyan, kuya. Walang kaalam-alam ang lalaking ito sa pagpapagamot. Paano kung may mangyari kay Dad? Hindi ako pwedeng manahimik na lang. Huwag na tayong magtalo. Kung ganoon, magkaroon tayo ng pustahan ha. Pustahan sa ano? Naiintindihan kong nag-aalala ka sa pinuno ng Angkan Chu. 3 karayom lang. Kung hindi siya magising, lulugod ako sa harap niyo lahat at hihingi ng tawad. Sage. 3 karayom. Kung pagkatapos ng 3 karayom na ito, ay magising ang dad ko, luluhod ako at aamin ang pagkakamali. Napagkasunduan. Qiankon Life Continuing Needles. Okay na. Ginoong Chen, magigising po ba talaga ang tatay ko? Sandali lang. Nagpapanggap ka lang. 3 tusok lang, bubuhayin mo na agad? Akala mo kung sino ka na, pang si Huatuo kong umasta. Hindi ka man lang tumingin sa salamin, para makita kung ano ka talaga. Balak sana kitang bigyan ng konting respeto, pero sa nakikita ko ngayon, hindi na kailangan. Itay. Nasaan ako? Itay, sa wakas, nagising ka. Totoo nga, isa kang mahusay na manggagamot. Marunong talaga siyang gumamot. Kung gayon, kanina pa. Yueran, Tianheng, nasaan tayo? Itay, itong mahusay na manggagamot ang nagligtas sa iyo. Ang pangalan niya ay Chen Mo. Maraming salamat, Ginoong Chen. Huwag na. Mahina pa ang katawan mo. Huwag ka nang bumangon. Sandali. Hindi ba napag-usapan natin kanina na luluhod ka? Lumuhod ka na. Ano ba talaga ang nangyari? Itay, pinigilan po kasi ni Kuya ang pagpapagamot ni Ginoong Chen sa inyo. Sabi pa niya, kung hindi kayo mapagaling, luluhod siya at hihingi ng tawad. Itay, sa totoo lang, tumigil ka, Chuyanchi. Gusto mo na ba talaga akong mamatay? Lumuhod ka agad. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Chen. Itay, hindi ko po kayo nakilala. Sana po ay mapatawad ninyo ako, Ginoong Chen. Layas. Umalis na kasi kayo. Ayo talaga, kayo ang sumira sa amin. Ginoong Chen, kailan po ba gagaling ang katawan ko? Bakit parang may kirot pa rin akong nararamdaman sa dibdib ko? Sa totoo lang, ang pinuno ng Angkan Chu ay hindi naman may sakit. Sa halip, nilason siya. Sinong may lakas ng loob na lasunin ang tatay ko? Mahigpit ang seguridad sa Angkan Chu. Paanong may nakapasok ng malang bakas? At nilason ang mga gamit ng tatay ko. Itong King nakapupuno ng hina ng dugo at enerhiya. Kapag nainom niya ito, sabay ng aking acupuncture. Sa normal na sitwasyon, wala dapat siyang epekto pagkatapos, pero nakita kong patuloy pa rin nauubos ang dugo at enerhiya niya, kaya hinala ko. Nilason siya. Sinong may lakas ng loob na lasunin ang tatay ko? Kapag nalaman ko kung sino ang lumason sa tatay ko, hindi ko siya palalampasin. Ang tanging paraan, kailangan kumuha ng isang uri ng halamang gamot para linisin ang kanyang laman at buto. Anong gamot? Qianfeng Snow Ganoderma. Ipapakuha ko agad. Hindi ordinaryong Qianfeng Snow Ganoderma. Kailangan 500 taong Qianfeng Snow Ganoderma. Ano? 500 taong Tianfeng Snow Ganoderma? Saan tayo kukuha ng ganoong klaseng gamot? 500 taong Tianfeng Snow Ganoderma. Ganong klase ng himalang gamot. Hindi mabibili kahit magkano. Sabi nila ang ganitong himalang gamot. Kahit isang piraso lang, kayang pahabain ang buhay ng ilang taon. Ginoong Chen, wala bang pwedeng ipalit na gamot? O kaya, kahit mas mababang kalidad na Tianfeng Snow Ganoderma? Hindi pwede, Qianfeng Snow Ganoderma lang. Ang makakapagpagaling sa lason sa katawan mo kapag mas mababa ang edad. Magiging pagkain lang iyon ng lason at babalik sa sarili mo. Eh anong gagawin natin? Sa maiksing panahon, tiyak na hindi tayo makakahanap ng 500 taong Tianfeng Snow Ganoderma. Diyos ko, pinapatay nyo na kami nito. Huwag mag-alala, alam ko kung saan makakahanap. Ng 500 taong Qianfeng Snow Ganoderma. Saan? Sa Angkan Su. Tianshan Suklan. Segish, pupunta ako ngayon sa Angkan Su para humingi ng Tianfeng Snow Ganoderma.
Pinuno ng angkanhan. Han Rui, ang panganay na anak ng angkanhan. Bakit sila nandito? Mag-amang Han, anong ginagawa ninyo rito? Akala ko ba patay ka na? Matandang ugat? Nagpahanda ka pa ng salo-salo, pero buhay ka pa pala. Akala ko mamamatay ka sa mga lason, pero buhay ka pa, ang kute mo pa. Ayo pala ang may pakana ng paglason. Kami nga, may magagawa ka ba? Ano ba talaga ang sadya ninyo? Wala kaming balak na iba. Naparito lang kami para mag-alay ng insenso sa'yo. Abay buhay ka pa pala, malas talaga. Kahit mamatay kayong lahat, ang tatay ko, hindi mamamatay. Daldal pa. Kanina pa namin kayo naririnig. Kukunin nyo ba ang Chanfeng Snow Lotus? Na, may magagawa ka. Aba, nakataon lang, nice din ng angkanhan ang Chanfeng Snow Lotus na yan. May pinapunta na akong tao kanina para kunin yon. Sinasadya ninyo talaga. Sinasadya namin, hindi ibibigay ng angkansu yon sa inyo. Hindi nila ipagkakaloob sa inyo ang bagay na yon. Ikaw, Ngayon, dalawa lang ang choice ninyo. Maghintay na lang kayo ng kamatayan. Lumuhod kayo sa angkanhan, kilalanin ninyo sila bilang Panginoon. Kapag kami ay masaya, baka bigyan pa namin kayo ng kapiraso. Chanfeng Snow Lotus? Impossible. Kaming angkanchu. Hindi magiging alagang aso ng angkanhan. Kite mong nilalang. Tingin ko, hindi ka pa natauhan hanggat hindi mo nakikita ang iyong babaw. Kapag nakuha na namin ang Chanfeng Snow Lotus, maghintay ka na ng kamatayan. Sa inyo pang magkakamay ng Chanfeng Snow Lotus. Talagang panaginip lang. Bata. Sino ka ba? Ako. Ang magagamot ng Angkanchu. Hampas lupang manggagamot, walang karapatang makialam dito. Itikom mo yung bunganga mo, baka masunog ang katawan mo. walang galang. Alam mo ba kung sino si Ginoong Chen? Isa lang akong hamak na manggagamot dahil minamaliit niyo ako. Magkakaroon tayo ng pustahan. Pustahan? Segsh, anong pustahan? Kung makuha ko ang Chanfeng Snow Lotus, bibigyan niyo ako ng 1 milyon. Ang laki ng yabang mo ay. Segsh, papayag ako. Pero, paano kung hindi mo makuha? Bahala na kayo sa akin. Kung hindi mo makuha ang Chanfeng Snow Lotus, puputulin ko ang kamay mo. Mukhang wala naman kayong kakayahang gawin yon. Surui, ang Chanfeng Snow Lotus ng pamilya niyo. Dalhin mo rito. Ngayon din. Surui? Yung punong tagapamahala ng Lingqiao Syndicate. Tama. Nakakatawa naman. Sino ba si Surui? At sino ka ba? Sa tingin mo, karapat-dapat kang utusan si Surui? Napakaginaw naman ang pagkakakilala kay Ginoong Chen. Hindi lang si Surui, pati mga pinuno ng mga dakilang angkan. Wala lang sa kanya yon. Akala ko ba may dinala kayong malaking tao? Isa lang palang nagkukunwaring manloloko. Malalagutan na rin ng hininga ang angkanchu nito. Ikaw, Huwag kayong mag-alala. Pagdating niya rito, malalaman niyo kung totoo o hindi. 1 oras na ang nakalipas. Ano pa bang masasabi mo? Huwag kang magadali. Hindi mo pa rin naman nakukuha ang Chanfeng Snow Lotus, hindi ba? Ano ba talagang nangyayari? Itay, hindi ko rin alam. Dumating na. Ginoong Chen, naihatid na po ang Chanfeng Snow Lotus. Salamat sa mo. Impossible. Ganoon kamahal ang Chanfeng Snow Lotus. Paanong? Ibigay iyon ng pamilya sa isang tagalabas? Dahil ako ay taga-pamilya Su. Punong taga-pamahala Su. Taga-pamilya Su pala talaga siya. Wala akong natatandaang may surui sa pamilya Su. Dati, para sa pinuno, iniwan ko na ang pamilya ko. Kaya maaga akong umalis sa pamilya Su. Ang pamamahala sa pamilya, ipinasa ko sa nakababata kong kapatid na si Su Chen. Isang hamak na Chanfeng Snow Lotus lang. Hindi ko pa yon pinapansin. Ngayon, ano pa ba ang masasabi niyo? Hindi ko pa rin alam kung tunay o peke ang Chanfeng Snow Lotus mo. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Ang bango naman. Kaapat dapat talagang tawaging mahimalang gamot ito. Pinuno ng Angkanchu, ibuka mo ang bibig mo. Natutunaw agad sa bibig. Parang nawala na rin yung bigat sa dibdib ko. Pinuno ng Angkanchu, magaling ka na. Maraming salamat, Ginoong Chen. Ngayon, ano pa ba ang masasabi niyo? Sig. Talo na ako. Rui. Umalis na tayo. Pinuno ng Angkanhan, napakalimutin mo naman yata. May nakalimutan ka yata. Ano? 1 milyon. Sa lakas ng loob mo? Gusto mong kunin ang 1 milyon sa akin? Mangaap ka. Kung wala kayong 1 milyon na yon, walang aalis dito. Napakalakas ng loob mo, bata. Manghihingi ka sa angkanhan? Sugurin ninyo siya.
Itay, anong ginawa mo sa tatay ko? Wala naman, maliit na leksyon lang. Kung wala pa akong makitang 1 milyon sa loob ng 3 araw, mamamatay siya sa matinding sakit sa puso. Ikaw, huwag kang padalos-dalos. Sage, maghintay ka. Itong 1 milyon, ako mismo ang magpapadala nito sa bahay mo. Umalis na tayo. Sobrang sinwerte pa nga niya. Pa, totoong dadalhin ba ng mga Han ang 1 milyon? Hindi tiyak. Lakas ng mga Han ngayon, pati ang angkan nating Su, apektado. Kung hindi ako kumilos, itong Chan Feng Tzuezi, malamang, napunta na talaga sa mga Han. Alam mo ba, may isang anak na babae itong si Han Peitang. Sobrang dominante ng ugali. Baka nga umasa lang ang mga Han sa kanya. At hindi sila titigil. Pinamumunuan niya ang buong mundo, maraming malalakas na mandirigma sa angkan. Tayong angkan Chu, mukhang wala nang magagawa kundi sumuko. Huwag kang mag-alala. Ito ang ginawa mong kalokohan. Nakita mo ba kung paano ako pinahirapan ng ama ko? Bakit hindi ninyo naisip ang kahihinatnan nito? Hoy, yung Master Chu, anong ibig mong sabihin diyan? Ang kakapal na mukha ninyo para tanungin ako. Kung hindi dahil sa inyo ngayon, hindi sana ako napahiya ng ganoon sa harap ng ama ko. Naku, yang Master Chu, wala kaming kinalaman dyan. Kung may sisisihin ka, si Chen mo lang talaga. Tumigil ka. Puro kayo walang kwenta diyan. Kayo mismo ang walang kwenta. Hindi ordinaryong tao ang Chen mo na yon. At isa pa, nagaling niya ang malubhang sakit ng ama ko. Iyan ba ang tinatawag niyong walang kwenta? Yung Master Chu, hindi namin alam na mangyayari ang ganoong bagay. Yung Master Chu, hindi ba gusto mo ang anak kong si Wan King? Ayusin muna natin ang kasal, pagkatapos, saka natin dahan-dahang pahirapan ang walang kwentang iyon. Mahal. Yang Master Chu, bakit mo sinaktan ang tatay ko? Dahil ako ang pangalawang Young Master ng Angkan Chu, wala talaga kayong mga mata para makakilala ng tao. Pinaghiwalayan na nga si Chen mo. Tapos ipapahiya niyo pa ako sa publiko. Young Master Chu, alam na namin ang pagkakamali namin. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Please, bigyan kayo ng pagkakataon. Mangap kayo. Dahil na lang sa pagiging ex-wife ka ni Chen mo. Palalampasin ko ito minsan. Umalis na kayo agad. Ex-wife ni Chen mo, kung hindi ako nagkakamali. Yung sumugas sa akin kanina, Chen mo ang pangalan. Dakpin ninyo ang ex-wife niya, gagamitin ko siya. Papilitin si Chen mo na gamutin ako. Chen mo, siguradong napakasaya ninyo ngayon, ano? Tingnan mo nga. Ano to? Ganyan ka ba tratuhin ng babae? Matatawag ka pa bang lalaki? Tama nga ang hinala ko. Epektibo ang pagkidnap sa ex-wife mo. Ano nang balak mo? Sumunod ka at malalaman mo. Pinuno, mag-ingat kayo, baka patibong iyan. Ayos lang, kaya ko ito. Ingat! Huwag mag-alala, Ginoong Chen, poprotektahan kita. Yuran, Chen mo, sumuko ka na, kung hindi. Papatayin ko siya. Ang sama mo. Sa digmaan, panlilin lang ang sandata. Hindi iyon matatawag na kasamaan. ano nang gusto mong mangyari? Malalaman mo rin. Sugod. Dalhin ninyo sila. Chen mo, nandito ka ba para pagtawanan ako? Masaya ka na ba ngayon? Ikaw na babae ka, kung bakit kami nakagapos dito ni Ginoong Chen. Kasalanan mo lahat. Yuran, Tama siya, kung hindi dahil sa pagliligtas sa kanya. Hindi kami mahuhulog sa patibong ng angkanhan. Ang ganda ng palabas, asong nag-aaway. Nakakaaliw talaga. palayain mo siya at ako ang bahala sa akin. Pakawalan sila. Anong karapatan mong makipagtawaran? Wala ka ng katuwiran para makipag-ayos. Gamutin mo ng maayos ang tatay ko. Kapag tumanggi ka, papatayin kita. Sige, papayag ako. Gamutin mo ngayon ang puso ko, at papakawalan ko ang isa sa kanila. Isa lang. Hindi pwede. 2 dapat. Naubos na ang pasensya ko. Sa tingin mo ba, hindi ko kayang patayin sila? Gagamot ka ba o hindi? Kapag nagsabi ka pa ng hindi, hihiwaan ko ang mukha niya.
Sana tuparin mo ang pangako mo. Simulan na. Gaano katagal? Ayos na. Niloloko mo ba ako? Sandali. Ayos na ako. Ngayon, palayain mo na sila. Pakawalan? Ailan pa ako pumayag? Niloko mo ako. Nagpapatiwakal ka na? Huwag. Yueran, Tigil. Cheihen, ang lalakas ng loob ninyong pasukin ang teritoryo ng mga Han. Han Pitang. Payo ko, pakawalan ninyo si Ginoong Chen. Kapag may nangyari sa kanya, kahit langit pa mismo ang hindi makakapagligtas sa inyo. Cheihen, aminin ko, may ibubuga ang batang ito. Pero para bantaan ang mga Han, wala pa siyang kakayahan. Hindi mo ba pakakawalan si MR Chen? Matanda ka na pero ikaw mismo alanganin na. Gusto mo pang magligtas ng iba? Nababaliw ka na yata. Ikaw, tatay, huwag mo na silang kausapin. Kung gusto nilang mamatay, hayaan na. Tingnan natin ngayon kung sino talaga ang mamamatay. Sugod. Tay, bilis. Hindi pwede. Kapag may nangyari kay MR Chen, wala nang pag-asa ang Angkan Chu. Pagkatapos nito, wala nang susunod na kabanata para sa inyong Angkan Chu. Sino yan? Ako. Suruy, nagpupugay kay punong tagapamahalaso. Pribadong usapin lang ito ng Angkan Han at Angkan Chu. Huwag na kayong makialam. Ang pribadong usapan ninyo ng Angkanchu, wala nga kaming pakialam doon. Pero, ang pagkakamali ninyo, ginawa ninyo kay MR Chen. Si MR Chen ang nagtatag ng Ling Xiao Group. At hindi lang yan, siya rin ang pinuno ng aming Chuanji Pharmaceutical Sect. Lakas loob ninyong dukutin si MR Chen? Anong parusa? Ano? Siya ang founder ng Ling Xiao Syndicate at pinuno ng Chuanji Pharmaceutical Sect. Impossible. Hindi ito totoo. Totoo o hindi. Pinuno, patawad sa aking huli kong pagdating. Hanpeitang dapat ka nang mamatay. Pinuno, ano po ang gusto ninyong gawin sa kanila? Ang kanhan tumangka sa buhay ng pinuno. Sa tingin ko, dito na sila patayin. Anak kong babae ay isang diwata na pumatay ng malalaking halimaw. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Kaaway kayo ng ate ko. Walang hanggang laban. Pumatay lang ng malalaking halimaw? Iyan na ba ang ipinagmamalaki mo? At naglakas loob pa kayong pagbantaan ang aming pinuno. Patayin. Pasok. Mahal na Han Shuang, malaking gulo na po. Nakakagulo ka ba dyan? Mag-ayos ka nga. Mahal na Han Shuang, nalipol na po ang buong angkanhan. Totoo ba yung sinasabi mo? Bawat salitang sinasabi ko, puro totoo. Ama. Kapatid. Paano napuksa ang aming angkan? Ang Angkan Chu, pinangunahan ng isang lalaking nagngangalang Chen Mo. Siya ang pumatay sa pinuno ng Angkan at sa batang anak nito. Chen mo. Sage. Mabuti. Dumating na sila. Kapatid. Yueran. Sino? Han Shuang. Ano bang balak mo? Ipaghihiganti ko ang aking ama at kapatid. Kayong mga taga-Angkanchu. Gusto ninyong ipahamak ang Angkanchu. Nararapat lang ang pagkamatay ninyo. Yueran. Tumigil ka sa kadaldalan. Sabihin mo sa akin nasaan si Chen mo. Si Ginoong Chen ay hindi mo kayang tapatan. Anong inaasahan mong panlaban mo? At naglakas loob kang kalabanin siya. Sabihin ninyo kay Chen mo, bibigyan ko siya ng 10 minuto. Kapag hindi ko siya nakita, papatayin ko ang buong Angkanchu. Tapos na ang oras. Sindihan na ninyo. Teka muna. Ikaw na nga ba si Chen mo? Ako nga. Nangahas kang patayin ang aking ama at kapatid. Dapat kang mamatay. Pinatay ko na. Ano nang magagawa mo? Mabuti. Ikaw ang unang taong nangahas magsalita sa akin ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang una kong papatayin. Gusto kong masaksihan mong mamatay ang mga taong pinapahalagahan mo sa harap mo. Subukan mo. Tingnan natin kung maglakas loob ako. Yanchi. Ginoong Han, ayoko pang mamatay, maawa po kayo. Ayaw mong mamatay. Ang pamilya ko, gusto na bang mamatay?
Hindi ako. Sila ang may gawa. E di isisi mo sa kanila. Yanchi, Huwag mo akong sisihin. Kayo ang may dala nito sa sarili nyo. Magaling. Nagtagumpay kang galitin ako. Ano yan? Gusto mo akong patayin? Bukod sa walang kwentang galit mo, may iba ka pa bang kayang gawin? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano pa ang kaya kong gawin. Surui, tawagin mo agad ang mga pinatawan ng 7 pangunahing angkan. Puntahan nila ako. Ngayon din. Bata, kailangan kong hangaan ang tapang mo. Hanggang ngayon, nagmamagaling ka pa rin diyan. Malapit mo nang malaman na ang kinalaban mo ay isang bagay na hindi mo kayang isipin. Bibigyan kita ng ilang minuto. Tingnan natin kung sino ang kaya mong ipatawag. Hindi na kailangang maghintay. Nandito na sila. ang 7 angkan ay nagpupugay kay Ginoong Chen. Si sino ka ba talaga? Ako mismo yung bagay na hindi mo kayang isipin. Yanchi, Itay, patay na'y di na babalik. Patawad, hindi mo kayang. Ang ganito karaming pinakamakapangyarihang angkan. Sino ka talaga? Gamitin mo yung utak mo. Isipin mong mabuti. Ano nga ba ang apelyido ko? Chen. Ikaw ay mula sa nakatagong espiritual na ugat, Angkan Chen. Hindi ko akalain matalino ka rin pala. Ang bilis mong mahulaan. Impossible. Paano kang magiging tagapagmana na nakatagong espiritual na ugat? Ano bang ibig sabihin na nakatagong espiritual na ugat na ang Angkan Chen ay mga inapo ng dating pinuno na si Chen Chandi? Si Chen Chandi. Buhay pa ang mga inapo ni Chen Chandi. Hindi lang buhay. Libong taon na nilang naiimpluwensyahan ang takbo ng mundo. Hindi ko akalain, ang mga inapo pala ng immortal na pinunong ito ay ganito pa rin kalakas. Kung susunod ka sa tabi ng pinuno, mas lalo ka pang mamamangha sa lawak ng impluwensya ng Angkan Chen. Kanshuang, pinahintulutan mo ang pamilya mo. Umatay ng iba't angkain akong patayin. Alam mo ba ng kasalanan mo? Kasalanan? Ako si Han Shuang, hindi ko alam. Anong kasalanan? Kahit pinuno ka, ano naman? Hanggat malakas ang kamao ko, ako ang pinuno. Mayabang ka. hindi mo alam kung kailan ka titigil. Ngayong nandito kaming lahat. Makakatakas ka pa ba? Lumuhod ka. Lumuhod ka sa harap ng pinuno at umamin sa kasalanan mo. Gusto nyo akong patayin? May kakayahan ba kayo? Mamatay ka na. Kapal ng mukha. Protektahan ang pinuno. Ngayon, tingnan natin kung sino pang makakapagligtas sa'yo. Ganoon ba? Mga bantay ng dugong, narito kami para sa pinuno. Pasensya na at na-late kami. Patawarin niyo po kami, pinuno. Ayos lang. Hindi pa naman kayo huli. Sila ang nagbabantay sa Angkan Chen, ang dugong angkan. Magaling. Bawat isa sa dugong angkan ay bihasa sa martial arts. Lahat sila ay mga batikang mandirigma sa mundo ng martial arts. Kung ganoon, panatag na ako. Lumuhod kayo at humingi ng tawad sa pinuno. Lumuhod. Katawa-tawa naman. Isang hamak na binata ng Angkan Chen lamang. At ganyan na kayo katakot. Mga bantay ng dugong, patayin ninyo siya. Papatayin niyo ako. Hindi pa kayo sapat. Inaamin kong malakas ang Angkan Chen. Ngunit hanggat malaki ang aming kamao, kaming mga Han, nakatagong kapangyarihan. Ang lakas mo, patay ka na. Mga kawal, makinig kayo. Sugod, walang ititira. Anong klaseng galaw ito? Napakakakaiba. Dapat pamilyar ka sa martial arts na ito. Ikaw pala ang sumalaki sa akin noon. Ano, Han Shuang, ang lakas ng loob mo. Magtangka kang patayin ang pinuno. Hindi ko inakalang mahuhulaan mo. Tama, ako nga. At ano naman, malakas nga ang Angkan Chen. Ngunit kahit gaano kalakas ang Angkan Chen, si Chen mo lang ang may taya. Kapag namatay si Chen mo, wala na kayong aasahan. Ang plano mo ay ang sakupin ng angkanhan ng Angkan Chen. Ang kanhan kami rin ay nangunguna. Samantalang kayong mga Chen, ilang daan lang kayo. Ano ang karapatan ninyo na kontrolin ang kapalaran ng mundo mula sa likuran? Masyado kang mayabang. Akala mo ba kapag nawala ang Angkan Chen? Pagkakataon, tanga ka. Ang daldal mo. 5 taon na ang nakalilipas, nakalusot ka. Ngayong, nakita tayo, huwag mo nang isiping makatakas. Ngayong araw na ito, hindi ka na makakaalis. Mayabang, mamatay ka na. Protektahan ang pinuno. Mga walang kwentang basura. Kayo ba yan? Hindi kayo karapat-dapat sa akin. Ngayon, tingnan natin kung sino pang makakapagligtas sa'yo. Mayabang ka. Mamatay ka na. Huwag. Hoy, kapatid. Ang lakas ng pinuno, talagang karapat-dapat sa titulong pinuno. Naabot na ng pinuno ang rurok ng kapangyarihan. At hindi lang yan. Paano nangyari to?
5 taon na ang nakalipas, hindi mo ako kayang talunin. Ngayon, bakit mas malakas ka na sa akin? Alam mo namang 5 taon na yon. Sa 5 taon na ito, hindi lang ako tagabuhat ng hollow blocks. Impossible. 5 taon lang. Imposibleng nalampasan mo ako sa loob lang ng 5 taon. Kung ganon, subukan natin sa totoong laban. Mga talulot ng bakal. Walang bisa sa akin ang parehong atake. Ibalik mo sa'yo. Ito ang nararapat sa'yo. May lason. Ang lason ng 10,000 dilim ay isang matinding lason na kayang patayin kahit ang alamat na mandirig mo. Ang lason na ito ay sa angkan lang namin, Chen. May trader ba? Wala na ang angkanhan. Ay malayang hahatiin ng 7 dakilang angkan. Salamat, pinuno. Sige, umalis na kayong lahat. Pinuno, pabago-bago ang sitwasyon ngayon. Ano ang plano mo? Sa kasalukuyang kalagayan ng angkan Chen, kailangan kong mag-ingat. Kaya magbabalik ako para akuin ang posisyon bilang pinuno ng angkan Chen. Sasama ako sa'yo. Huwag na. Mabilis magbago ang mga pangyayari ngayon. Umuwi ka na. Kung ganon, bumalik ka agad. Kung hindi, hindi na kita hihintayin. Swanner, bakit ang kunot ng noo mo? Anak, bumalik si Chen mo? Ano? Buhay pa siya? Buhay? Pa, ano bang ibig mong sabihin? Kasi 5 taon na ang nakalipas. Pinatay mo ang sarili nating kadugo? Kapag nalaman ito ng iba, lagot tayong buong pamilya. AME, sino ba ang makakaalang? At ngayon, ako ang masusunod sa angkan Chen. At saka, ginawa ko rin naman ito para sa'yo. Ano na po ang susunod nating gagawin? Huwag kang mag-alala. Ngayon, buong angkan Chen ay nasa ilalim ko na. Yang batang yan, kung magmamana nga ba ng posisyon ng pinuno ng angkan, hindi pa tiyak yan. Pa, nag-aalala ako. Alam ko kung ano ang inaalala mo. Pumunta ka ngayon at ipunin mo ang lahat ng pangunahing puwersa. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong itataguyod ka ng lahat bilang tagapagmana ng angkan Chen. Tiyak na mamamatay ang batang yan. Salamat to, pa. Halika na. Anong nangyari? May seremonya ang Angkan Chen. Inihanda ba yan para sa akin? Hindi po. Inihanda ito para kay Chen Suan. Chen, videoan na talaga. Nangako ka sa akin naman noon na pangangasiwaan mo ng maayos ang angkan Chen. Hindi ko akalaing gagamitin mo ang posisyon mo sa maling paraan. Para itaguyod ang sarili mong anak bilang pinuno. Pinuno, naniniwala po ako na sa oras na dumating kayo, ang Angkan Chen ay kakampi po sa inyo. Hindi tiyak yan. 5 taon akong nawala baka ang angkan Chen. Naging puro salita na lamang ni Chen Minyuan. Ipaalam sa lahat ng pinuno ng mga angkan na pumunta sila rito at harapin ako. Congratulations, binatang Chen. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng ating angkan Chen. Salamat sa tiwala ninyo. Kapag ako na ang nakaupo bilang pinuno, hindi ko kayo pababayaan. Ngayon, ito ang mahalagang araw ng ika-10 anibersaryo ng pagpanaw ng aking kuya. Sa pagkakataong ito, nais kong pumili mula sa mga nakababatang henerasyon ng isang mahusay na kabataan na magmamana ng posisyon ng pinuno ng angkan. Sa pagkakataong ito, nais kong ipabatid sa inyong lahat ang ikalawang anak ng angkan Chen, si Chen Suan, na siya ko ring anak sa loob ng 5 taon, ay kumita ng 500 milyon para sa angkan Chen. 500 milyon. Wala nang pagdududa pa. Ang posisyon ng pinuno ng angkan Chen. Paalaman kay binatang Chen Suan. Pinili ko si binatang Chen Suan. Ganoon din ako. Wala na kayong pagtutol. Naturalmente, si binatang Chen Suan, ang magmana ng posisyon ng pinuno ay talagang itinakda ng tadhana. Kung gayon, ipakilala na natin ang korona ng pinuno. Suaner, halika rito. Sandali lang. Hindi ba ito si Chen, ang panganay? 5 taon kang nawala, walang balita. Ngayon bigla kang bumalik, akala mo ba talaga? May pag-asa ka pa? Chen mo, pamangkin, huli ka na sa balita. Katawa-tawa talaga. Ako ay direktang dugo ng angkan. Isang abiso tungkol sa pamana ng posisyon ng pinuno. Wala akong natanggap. Pamangkin, hindi mo dapat sinisisi ang tiyuhin mo. 5 taon kang walang paramdam. Paano mo ba gustong ipaalam sa akin ng tiyuhin mo ito? Di paano siya? Kanina lang kami nagkita. Ibig sabihin ba, hindi mo alam kung saan ako hanapin. Kahit maabisuhan ka, ano magagawa mo? 5 taon kang walang ginawa. Paano mo kaya lalabanan sa posisyon ng pinuno ng angkan? Ang posisyong ito, hindi may kakaila, akin na talaga ito. Ang laki ng tapang mo. May gana kang sirain ang korona? Kahit panganay siya, dapat parusahan ayon sa batas ng angkan. Chen mo, wala kang galang at takot. Huwag kang kawalang galang. Ang posisyon ng pinuno ng angkan na ito ay akin talaga. Sino bilang kakabasa mo ng iglesia ako? Walang hiya ka.
Sumusunod lang ako sa batas ng angkan. Batas ng angkan. May alam ka pa sa batas ng angkan. Sa loob ng 5 taon, itinayo ko ang Ling Xiao Syndicate, pinagsama-sama ang 7 paunahing angkan. At naging numero 1 bilyonaryo sa buong bansa. Hindi pa ba ako karapat-dapat maging pinuno ng Angkan Chu? Sabi nga, itong Ling Xiao Syndicate, hindi lang sa loob ng bansa may libo-libong ari-arian, sa ibang bansa pa ay mayroon itong kapangyarihang makapagpasunod sa bansa. At ang 7 pangunahing angkan, bawat isa may napakalaking kayamanan. Pero ambisyoso ka. Huwag mong akalaing hindi ko alam kung sino ang namumuno sa Ling Xiao Syndicate. Si Surui ang namamahala. Alam ng lahat yan. Chen mo, ano pa ang masasabi mo? Palayasin na siya. Palayasin na yan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na labanan ang pinuno. Hindi ko akalain na pati ang Angkan Chu ay kakampi na rin ni Chen mo. Pero huwag mong kalimutan. Ito ang pamilya Chen. Wala akong pakialam. Kinikilala ko lamang MR Chen. Ngayon ay ipaalam ko sa iyo kung sino ang master ng pamilya Chen. Magsipasok kayong lahat. Nagpupugay kami sa pinuno. Ikalawang tiyo, may sasabihin ka pa ba? Kahit ganyan pa yan, huli ka na sa oras. Hindi na iyan mabibilang. Tama, hindi na iyan mabibilang. Ikalawang tiyo, kung ganyan ang sasabihin mo, ibig bang sabihin? Sinasadya mong kampihan ang anak mo. Sa Angkan Chen, ang salita ko ang batas. Chen mo, kung ayaw mo, umalis ka na sa Angkan Chen. Aba, napakagaling mong magsabi na ang salita mo ang batas. Chen Yuan, huwag mong kalimutan. Ang posisyon mong iyan ay bigay ng ama ko. Ganyan mo lang ba pamalitan ng ama ko? Ang pagiging pinuno ng Angkan Chen ay akin talaga. Ibinalik lang ng ama mo sa akin. Hindi ko nais na makipagtalo sa iyo upang umalis at hayaan akong magmana ng pamilya Chen. Kaya ko pang palampasin ang nangyari ngayon. Managinip ka. Mukhang matigas na talaga ang ulo mo. Itay, patayin na natin siya ngayon. Ang posisyon ng pinuno, ito pa rin ang amin. Sa kaso na iyon, huwag masisisi sa akin dahil sa pagiging walang puso. Mamatay ka na. Ang lakas mo. Kalahating hakbang sa alamat, napakalapit na sa antas ng alamat. Malakas kang mandirigma, pero napakalayo mo pa rin sa akin. Tay. Ang lakas niya, nakakatakot. Isa na siyang alamat na mandirigma? Saan ka pupunta? Akala mo ba iyan na ang lahat ng kaya ko? Papatayin kita. Sa akin na ang buong Angkan Chen pagkatapos nito. 5 kulay na liwanag, 1,000 mandirigma, patay na. Chen Yuan, papatay ka ng sarili mong kadugo. Karapat dapat kang mamatay. Sumuko ka na. Kapat dapat mamatay? Nakakatawa. Chen mo, kung nakaligtas ka, pag-usapan natin. Tay, patayin siya. Atin lahat yan. Patayin. Ang ingay. Anak ko. Pinatay mo ang anak ko. Ngayon, tahimik na. Chen mo, dapat ka nang mamatay. Sana hindi na lang kita, hinayaang mabuhay. Kahit maging alamat ka pa, ano naman ngayon? Pahihirapan kita ng husto. Para lang mawala ang galit ko. Ganoon ba? Isa rin pala siyang alamat na mandirigma. Pareho tayong alamat. Pero hindi mo pa rin ako kayang talunin. Hanging lihim ng mundo. Sindak ng 8 direksyon. Ang ingay na iyon. Ito ang labanan ng mga alamat. Kapag natalo ang isa, mawawasak ang kaluluwa niya at hindi na makakabalik kailanman. Anong gagawin natin ngayon? Maghintay tayo at manood. Ito pala ang pinakamataas na antas na martial arts. Anak ko, sasamahan na kita. Nanalo tayo. Pinuno. Chen mo na walang hiya. Chen mo na walang kwenta. Ilang araw na ang lumipas, hindi ka pa rin nagpapakita sa akin. Tay, sabihin mo na ang totoo. Ang tanging hiling ko lang ngayon, sana ligtas ang pinuno. Huwag mo akong pakialaman. Ano, ayaw mo ba akong makita? Chen mo.